Para mapalapit sa babaeng matagal na niyang hinahangad, nagdesisyon ang bagong producer na sumali sa gibig. Pero sa halip na makita ang liwanag ng pag-ibig, puro madilim na bahagi lang ng industriya ang nakita niya. Ang mga babaeng celebrity na mukhang maganda at mabait ay may mga lihim na taktika para pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Dahil sa matinding pressure, ang mga taong nasa industriya ay nagiging makasarili at minsan ay gumagawa ng mga masasamang paraan para protektahan ang kanilang reputasyon. Kahit hindi niya makapiling ang taong lihim niyang minamahal, nasaksihan naman niya ang lahat ng masamang bahagi ng industriya. Ngunit ang bagong dating na producer na si Baek Seung-chan, gayon din, natagpuan niya ang tadhana ng kanyang buhay sa isang gabi ng malakas na ulan nang makita niya ang isang mang-aawit na nanginginig sa isang sulok. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang payong sa kanya. Inosente siyang gumawa ng isang mabuting gawa nang hindi niya alam na ang gabing iyon ng ulan ang nagpanginig sa puso ng dalaga. Ang pag-ibig ng dalawa ay nagsimulang mamukadkad mula rito. Sa madaling araw, nang ang mga manok ay tuliro pa at hindi pa nakakatilaok, kailangan ng tumakbo ng lalaking ito ng mabilis patungo sa kanyang trabaho. Ngayon ang araw ng panunungkulan ni Baek Seung-chan sa gibig, kaya kailangan niyang tumakbo ng mabilis hanggat maaari patungo sa kanyang trabaho. Ngunit ang buhay ay puno ng malas. Si Tae-jin ay kararating pa lang sa kumpanya at wala pa siyang nagagawa. Bumangga siya sa sasakyan ng bagong empleyado na si Seung-chan. Ang haba ng gasgas na parang highway, kaya nasabi ni Tae-jin na, bakit ganito? Nang malaman niyang nakuhaan ng video ang nakakahiya niyang sitwasyon ng isang reporter, galit na galit si Tae-jin. Sa loob ng bulwagan, masiglang-masigla ang welcome ceremony para sa mga bagong empleyado. Dahil may taong lihim na gusto si Seung-chan sa entertainment department, nagpasya siyang mag-apply para sa posisyong ito. Nakatayo sa opisina, si Kim Tae-ho ng entertainment department ay ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat. Alam ni Kim Tae-ho ng entertainment department na siya ay hindi si Kim Tae-ho na matagal na niyang hinahangad. Lahat ay nagulat at natigilan. Sa ngayon, isa lang ang alam nilang Kim Tae-ho, ang sumali sa Infinity Challenge ng ABS. Wala silang ideya na may isa pang Kim Tae-ho sa gibigs na ibang-iba. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Kim Tae-ho tungkol sa aklat na pinamagatang What is a Variety Show Z na isinulat niya. Nang makita ni Seung-chan ang aklat, agad niyang naalala na binili niya ito noong entrance exam. Binili niya ito dahil akala niya ang author ay si Kim Tae-ho ng Infinity Challenge. Binili niya ito para lang suportahan siya. Maraming tao dito ang nagkamali din tulad ni Seung-chan, pero dahil hindi pa nila nasusulat ang kanilang pangalan doon, pinili nilang isauli ito. Samantalang si Seung-chan ay hindi na. Pagkatapos ng kalahating araw na pagtatrabaho, sa wakas ay dumating na ang tanghalian na inaabangan ng lahat. Sa kantina, sinabi ni Kim Tae-ho na ito ang pinakamagandang lugar para magkaroon ng bagong kaibigan at makakilala ng mga bagong kasamahan. Pagkatapos, sa isang mesa kung saan naroon si Kim Tae-ho, nagkaroon ng mainit na debate na nagkalat ng kanin. Sa mismong oras na ito, dumating ang isenes sa kantina para kumain ng tanghalian. Nang makita sila ni Kim Tae-ho, nagmamalaking sinabi ni Kim Tae-ho na tiyak na matutuwa ang grupong iyon ng mga babae sa kanyang presensya. Ngunit nang tanungin ang isang miyembro ng grupo, sinabi niyang ang kilala lang nila ay si Kim Tae-ho ng Infinity Challenge. Sa kabilang banda, si Tae-jin ay nag-aalala at sabik na ikinuwento ang kanyang malas na araw. Kaninang umaga pa lang, bago pa siya makainom ng kape, aksidente niyang nagasgasan ang kotse sa tabi niya. Lalo pang naging malas dahil ang kotse na iyon ay imported at nagkakahalaga ng 15 taon ng kanyang pagtatrabaho. Matapos makuha ang numero ng may-ari ng malas na kotse na iyon, agad siyang nagpadala ng mensahe para mag-sorry sa taong iyon. Biglang tumunog ang telepono ni Seung-chan. Nang makita walang pakialam na kinuha ni Seung-chan ang kanyang telepono, galit na galit si Tae-jin at sinermonan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit may empleyadong walang pakundangan na nag-ring ang telepono habang nasa oras ng trabaho, samantalang ang patakaran ng broadcasting room ay laging silent ang telepono. Matapos sermonan ng kanyang boss, yumuko na lang si Seung-chan at nag-sorry para matapos na ang usapan. Ilang sandali na ang lumipas pero wala pa ring tugon ang may-ari ng kotse. Medyo nag-aalala na si Tae-jin. Habang tinitingnan ang key footage, aksidenteng nakita ng grupo ang eksena. Nagmamadaling sinabi ni Kim Tae-ho na tiyak na matutuwa ang grupong iyon ng mga babae sa kanyang presensya. Ngunit nang tanungin ang isang miyembro ng grupo, sinabi niyang ang kilala lang nila ay si Kim Tae-ho ng Infinity Challenge. Sa kabilang banda, si Tae-jin ay nag-aalala at sabik na ikinuwento ang kanyang malas na araw. Kaninang umaga pa lang, bago pa siya makainom ng kape, aksidente niyang nagasgasan ang kotse sa tabi niya. Lalo pang naging malas dahil ang kotse na iyon ay imported at nagkakahalaga ng 15 taon ng kanyang pagtatrabaho. Matapos makuha ang numero ng may-ari ng malas na kotse na iyon, galit na galit si Seung-chan, kaya't sinaboy niya ng tubig si Jeonmo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin napigilan ni Seung-chan ang kanyang mapait na luha dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Si Jeonmo ay nabasa lang ang damit, pero siya naman ay nabasa ang kanyang mga mata. Kahit matagumpay si Jeonmo sa pag-ibig, madalas naman siyang pinagsasabihan ng kanyang boss sa trabaho. Ngayon, tinawag na naman siya ng kanyang manager dahil ang salitang forbidden ay ginamit niya ng 15 beses sa script ng programa. Ngunit, nagpaliwanag pa rin si Jeonmo dahil pakiramdam niya ay hindi kumpleto ang script kung wala ang mga ganoong salita. Gusto sanang imbitahin ni Jeonmo si Mina bilang guest para sa linggong ito. Ngunit huli na siya dahil may scheduled shooting na si Mina sa Music Bank.
Dahil walang magawa, tinawagan ni Joonmo si Yejin para i-request na baguhin ang schedule ng shooting, pero diretsahan siyang tinanggihan nito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng tawag, agad na pinayuhan ni Yejin ang kanyang mga kaibigan. Sa trabaho, kailangan nating maging responsable sa ating sarili at huwag ilagay ang personal na damdamin sa ibabaw ng trabaho. Sa kabilang banda, ipinatawag si Joonmo ng direktor sa kanyang opisina para mag-usap ng pribado. Hindi maintindihan ng direktor kung bakit sa loob ng isang buwan, ilang beses na siyang ipinatawag ng if. Kahit na sa kabila ng paulit-ulit na payo ng direktor, nanatili pa rin si Joonmo sa kanyang paniniwala. Habang nagre-record, narinig niyang maraming tao ang nagsasabi ng nakakalungkot. Kaya naman, nadama niya na marami sa kanila ang gustong-gusto ang kanyang talento. Kahit na matigas ang ulo ni Joonmo at ayaw niyang makinig, sinabi pa rin ng direktor na tapos na ang lahat. Sa puntong ito, ayaw pa rin ni Joonmo na itigil ang kanyang programa. Kailangan niyang tumakbo sa kung saan-saan at nagpakahirap siya para sa programang ito. Sa pagkakataong ito, biglang tinanong ng direktor si Han tungkol kay Cindy dahil ang kanyang pangalawang anak na babae ay isa sa mga baliw na tagahanga niya. Ngunit nang lumapit si Kim Tae-ho at sinabing gusto niyang makipagkita si Cindy sa direktor, agad siyang tinanggihan ng manager ni Cindy. Dahil walang magawa, sinubukan ni Kim Tae-ho na kunan ng ilang litrato si Cindy para ipadala sa anak na babae ng direktor. Pero, simulat sa pool, nakasimangot si Cindy at hindi man lang umiti. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang isang staff member ng istasyon at sinabing kailangan ng magpalit ng damit si Cindy. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagre-reply ang may-ari ng kotse sa text ni Yejin kaya tinawagan niya ito. Tumunog ang telepono ni Seung Chan kaya agad niyang pinatay. Tinawagan ulit ni Yejin pero hindi na siya sumagot. Pakiramdam niya may problema sa taong ito. Sa puntong ito, dumating ang staff at sinabing ayaw magpalit ng damit ni Cindy. Kaya tinawag ni Yejin si manager Kim Tae-ho para ayusin ito. Pero pagbalik, nagdesisyon siyang mananatili ang damit na iyon at nagdahilang aalis. Dahil walang magawa, kailangan ni Yejin na personal na kausapin si Cindy. Natatakot ang mga staff na may masamang mangyari kaya't sinundan nila si Yejin. Tinanong ni Cindy si Seung Chan kung ano ang opinyon niya sa damit pero sa tingin niya ay maganda ito na nagpagalit lalo kay Yejin. Pagkatapos, sinabi ni Cindy na hindi na siya magpe-perform at aalis na kaya't pinalabas ni Yejin ang lahat at pinakiusapan si Cindy na magsuot na lang ng jacket. Sa paglabas niya ng kwarto, nagpanggap pa rin si Yejin na matapang at sinabihan ang lahat na huwag sabihin na sinermonan niya si Cindy. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ni. Hindi pa rin makapagsalita si Seung Chan tungkol sa nangyari kanina pero dahil ayaw ni ate na mag-sorry, nanahimik na lang siya. Pero bigla siyang tinanong ni Yejin kung bakit hindi siya nagsasalita na nagpalito kay Seung Chan. Sa oras na ito, na-broadcast na ang programa ayon sa gusto ni Yejin dahil suot ni Cindy ang jacket. Ngunit nang magsimula ang kanta, agad niyang tinanggal at itinapon ang jacket na nagpasaya sa lahat. Tanging si Yejin lang ang sobrang galit. Pagkatapos ng programa, nagmamadaling pumunta si ate pero umalis na si Cindy. Ibinuhos ni Yejin ang lahat ng galit niya kay Seung Chan na nanahimik na lang. Sa daan, nakasalubong ni Joonmo ang assistant na bumibili ng pagkain para kay Cindy. Nang makita niyang hindi masustansya ang pagkain, bumili siya ng isang plastic bag na puno ng mga pagkain at sopas na kinainis ng babae dahil hindi siya kumakain ng kanin. Nalaman niyang kinamumuhian ni Joonmo ang kanyang manager na si Beon Mi-sok at nakita niyang bumili pa ito ng pagkain para sa kanya kaya't naisip niyang baliw siya. Sa kabilang banda, sa wakas ay natawagan na ni Yejin ang may-ari ng kotse. Ngunit nalaman niya na ito pala ay si Seung Chan, ang kanyang bagong empleyado. Ipinaliwanag niya na kotse iyon ng kanyang tatay kaya hindi siya ang makapagdedesisyon at kailangan niyang i-report ito sa kanya. Tungkol naman sa mga mensahe, hindi siya pinapayagan ni Yejin na gamitin ang kanyang telepono kaya hindi niya alam. Lahat ng ito ay makatuwiran kaya wala nang masabi si ate at umalis na lang siya ng galit. Sa oras na ito, kumalat na sa internet ang mga post na nagbubunyag tungkol sa damit ni Cindy. Nagsimulang kumalat sa internet ang mga post tungkol sa damit ni Cindy. Bumalik si Yejin na pagod at si Joonmo naman ay hindi rin okay dahil sa mga nangyari. Magkaibigan sila simula pa noong bata, ngunit palaging binubuli ni Yejin si Joonmo. Kahit na naiinis siya, nagtitiis na lang siya. Hindi dahil sa tingin niya ay maganda si Yejin, kundi dahil gusto niyang sumabay sa elevator. Dahil nakatira si Yejin sa apartment complex kaya nakakasakay siya araw-araw. Ngunit pagkatapos ng financial crisis noong 1997, kinailangan ng pamilya nila ang pera, kaya't ibinenta nila ang apartment. Nagkataon na nabili ito ng nanay ni Joonmo sa napakababang presyo. Pagkatapos, tumaas ang presyo ng lupa at ang nanay ni Joonmo ay kumita ng malaki mula sa real estate. Sa ganitong paraan, ang apartment ay naging bahay niya hanggang sa 2 buwan na ang nakalipas nang magkaproblema sa tirahan si Yejin. Pumunta siya kay Joonmo para mag-usap. Uminom sila hanggang sa malasing sila at iyon lang ang naaalala niya. Kinabukasan, pagising niya, nasa labas na si Yejin kasama ang kanyang gamit at may kontrata na nagsasaad na papayagan siya ni Joonmo na tumira doon ng libre sa loob ng 4 na buwan. Lumipat ang eksena habang nagtatapon ng basura. Aksidenteng nakita ni Seung Chan ang kanyang gusto na si Shin Hee-ju. Dumating siya para makipagkita sa kanyang boyfriend na si Joonmo na nakatira sa kapitbahayan. Sa una, nagulat si Seung Chan, ngunit ngayon ay tinanggap na niya at umaasa na magiging masaya silang dalawa. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tumakbo si Seung Chan at nawala. Samantala, sa loob ng kotse, biglang may 2 bag ng basura si Joonmo. Nang sabihin ni Joonmo na may naghahanap sa kanya, agad na nahulaan ni Yejin na si Hee-ju iyon dahil kumilos siya na parang ikakasal na sila. Ngunit sinabi ni Joonmo na hindi ganoon ang relasyon nila at sinabi niya rin kay Hee-ju na dapat siyang mag-concentrate sa kanyang trabaho. Sinermonan siya ni Yejin na kung gusto niyang makipaghiwalay, dapat gawin niya ito ng tama. Nang makalabas na siya ng pinto, agad na pumunta si Yejin sa balkonahe para tignan
pagdadaanan siya. Pinayuhan ng kanyang kapatid na lalaki si Eugene na huwag inisin si Jeonmo at ang pinakamabilis na paraan para mabawi ang bahay na dating kanila ay ang magpakasal si Eugene kay Jeonmo. Kung hindi, kailangan nilang mag-ipon ng pera para bilhin ito pabalik. Sa oras na ito, si Eugene ngayon ay iniisip kung kailangan ba niyang bayaran ang pagkumpuni ng kotse ni Seung-chan. Hindi pa rin niya alam kung sisingilin siya ng tatay nito o hindi. Samantala, tinitingnan ng buong pamilya ni Seung-chan ang gasgas at iniisip na kung sasabihin niyang hindi niya kailangan ng bayad, iisipin ni Eugene na mayabang siya bilang junior. Kasabay nito, pagpunta ni Jeonmo sa kotse niya, nakita niyang may 2 bag ng basura sa loob at hindi niya maintindihan kung sinong baliw ang naglagay niyan. Samantala, sa tingin ng mga magulang ni Seung-chan ay maraming taong baliw nitong mga nakaraang araw na nagpaisip sa kanya ng malalim. Nang makarating siya sa kumpanya, naisip ni Seung-chan na napakalaking pagkakataon na na-assign siya sa 2 days ampersand isa night na programa ni Jeonmo. Ang kanyang debut ay hindi masyadong kahanga-hanga kaya hindi siya pinapansin ng mga ito at itinuring lang siyang taga-utos. Nagkita silang muli ni Eugene at tinanong niya ito tungkol sa bayad sa pag-aayos ng kotse. Ngunit nang marinig ang halagang 830,000 won, nabigla siya. Nang marinig niyang sinabi ni Eugene na sa tingin niya ay niloloko ang kanyang tatay, sinabi ni Seung-chan na sasabihin niya ito sa kanyang tatay. Nang makita ni Eugene na may tinta sa mukha ni Seung-chan, pinunasan niya ito at labis na nagpasalamat si Seung-chan. Sa kabilang banda, si Baeun Mi-sok, ang manager ni Cindy, ay ipinakilala sa kanya ang ilang trainee na kumakain lamang ng isang patatas at nag-ensayo araw-araw. Nang mapansin niyang hindi pa rin nababawasan ang timbang ng isang bata, pinapatingnan niya ang security camera footage ng mga convenience store sa paligid. Akmang dadaan na si Cindy, pero hindi niya mapigilan na payuhan ang mga bata na umorder ng pagkain dahil walang kamera sa kabilang kalye. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na sumuko na lang sila at umuwi na sa kanilang mga bahay at huwag na nilang gawin ang trabahong ito. Sa loob, may 3 pang kasama si Cindy na dating kabilang sa grupong Pinky 4. Ngunit ngayon, naglabas si Cindy ng isang music video na mag-isa lang siya, na parang humiwalay siya sa kanila. Naramdaman ng isang babae na hindi ito patas dahil kaarawan niya kamakailan lang pero wala man lang fan meeting. Kinwenta ni Baeun Mi-sok ang gastos ng isang fan meeting at kung magkano ang kikitain niya na nagpatahimik sa buong grupo. Gayunpaman, ang saloobin niya kay Cindy ay ibang-iba. Nadama niya na medyo payat si Cindy at maaaring kailangan niyang magpasalin. Ngunit malamig siyang umalis. Sa panahong ito, ang buong koponan ni Jeonmo ay nagtutulak sa isa't isa tungkol sa pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Ginagamit ni Jo Yeon-hee ang usapin sa pagkansela ng kanilang show. Sa sandaling iyon, dumating si Jeonmo's grandmother. Nagmamadaling sininyasan ni Jeonmo si Baek Seung-chan na takpan ang board. Dahil anibersaryo nila ng 1 taon, dumating siya upang magbigay ng mga regalo sa lahat. Bago nito, kahit na siya ay lumabas na sa maraming pelikula, simula nang lumahok siya sa isang reality show, nakilala siya ng lahat pati na ang mga bata. Muling nag-isip ang lahat kung sino ang pinakamainam na magsasabi ng katotohanan at ang lahat ng mata ay nakatuon kay Baek Seung-chan. Nang kausapin niya ang lola, hindi niya masabi ng diretso ang bagay. Ngunit sa halip na sabihin ng direkta, nagpaligoy-ligoy siya. Sa huli, sinabi ni Yoon Juyong na naintindihan na niya at may mahalaga siyang gagawin kaya kailangan niyang umalis. Ang naintindihan niya ay natatakot ang grupo na umalis siya sa programa. Nagduda rin si Seung-chan at hindi siya naniniwala na naintindihan ito ng matandang babae, kaya tinawagan niya ang grupo, ngunit walang sumagot. Lumipat ang eksena at dumating sina Shin Hee-jung at Hyun Jo-ong sa kanilang appointment at sinabi nilang may bago silang BE series na ginagawa kaya hihilingin nilang umalis sa programa. Ngunit sa loob, naiintindihan nila ang sitwasyon maliban kay Yoon Juyong na wala pang ideya. Nang marinig siyang sinabi na sasali pa rin siya sa programa, nagkatinginan sila ng naguguluhan. Ngayon lang umamin si Jeonmo na pinapaalis na silang lahat. Nang dumating si Seung-chan, dinala siya ni Jeonmo para humingi ng tawad sa matandang babae. Ngunit sinermona ni Yoon Juyong si Jeonmo na dapat ay direkta siyang kinausap sa halip na utusan ang isang baguhan. Matapos umalis ang matandang babae at ang iba pa, ibinuhos ni Jeonmo ang lahat ng kanyang galit kay Seung-chan at ayaw na siyang makita. Naramdaman niyang tama si Eugene na ang magulong relasyon ay makakasama sa trabaho, kaya't pumunta siya kay Shin Hee-ju para makipaghiwalay. Sa oras na ito, bumalik si Seung-chan sa kanyang trabaho at nakatanggap ng tawag mula kay Yoon Juyong. Gumawa siya ng plumpia para kay Jeonmo bago niya nalaman ang sitwasyon at sinabihan ang kanilang grupo na inumin ito kapag kailangan nilang magtrabaho sa gabi. Pagbalik ni Seung-chan, nakita niya si Cindy na naghihintay sa labas. Dahil umuulan ng malakas, ibinigay niya ang payong na hiniram niya sa front desk dahil tanging mga bagong empleyado lang ang pwedeng humiram nito. Nakasulat sa payong ang key and bit at kung hindi niya ito maibabalik, babawasan ito sa kanyang sweldo. Kaya gusto niyang hingin ang numero ng telepono ni Cindy para madali silang mag-usap. Nag-isip si Cindy at pumayag. Maingat na tinawagan ni Seung-chan pero hindi niya inaasahan na lalaki ang sumagot. Akala niya niloko siya ni Cindy kaya nagtanong siya ulit. Sa oras na ito, dahil tapos na ang oras ng trabaho at baka may makakilala sa kanya, ibinigay na lang ni Cindy ang numero para umalis na siya. Nang marinig ni Seung-chan na nagtatrabaho siya sa 2 days ampersand isa night, inakala ni Cindy na siya ang bumili ng pagkain para sa kanya kanina. Nang dumating si Seung-chan sa pulong kasama ang lahat, masayang sinalubong siya ni Eugene nang may malasakit at pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa halaga ng insurance ng sasakyan. Sinabi niya na ang eksaktong halaga ay 870,000 won, ngunit sinabi ng kanyang ama na kung magbabayad siya ng cash, mababawasan ito ng 40,000 won. Biglang nagalit si Eugene at binalaan siya na ang mga bagong empleyado ay matatanggal sa trabaho kung 3 beses silang mabibigyan ng babala at dapat siyang mag-ingat. Sa puntong iyon, nakaramdam pa rin si Jeonmo ng konsensya tungkol sa insidente ni Yoon Judung, kaya inilagay ni Seung-chan ang garapon sa tabi niya at aalis na sana dahil sinabi ni Jeonmo na huwag siyang kausapin. Kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagkatapos niyang
niyang malaman na iyon ay isang bagay na ipinadala ni Yoon Jujung at sinabihan siya na tuwang-tuwa ang ginang na nakilala si Jeonmo, labis siyang natuwa. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may nakasama siyang tulad ni Seung-chan. Pagbalik niya, narinig niya ang pag-uusap ni Eugene at Jeonmo na nagsasabing gusto nilang pabagsakin siya. Nakahinga na lang si Seung-chan ng malalim. Pagkatapos, bigla niyang natuklasan na ang dalawa ay naglalakad sa parehong kalsada at pumasok sa iisang silid. Kinabukasan, lumahok si Seung-chan sa isang entertainment show upang magbahagi ng kanyang mga saloobin at makipag-usap sa madla. Upang simulan ang kwento, tinanong ng Lee kung bakit hindi na siya gustong pumasok sa entertainment department sa Gibit. Ikinuwento ni Seung-chan na pumasok siya doon upang makilala ang isang nakatatandang babae na matagal na niyang gusto mula pa noong kolehiyo. Ngunit ang malungkot na bagay ay, nang pumasok siya doon, ang babae ay may karelasyon na. Sa iba, sinasabi ng mga tao na bata pa siya at hindi magkukulang sa magagandang oportunidad, kaya bakit niya hahabulin ang isang baklang host ng variety show. Sinabi ni Seung-chan na ang nakakalungkot ay ang kasintahan ng babae ay mayroong hindi malinaw na relasyon sa isa pang rain girl. Tiyak niyang sinabi na nakita niya ang dalawa na pumasok sa iisang bahay pagkatapos ng trabaho. Ang host ay nagmungkahi ng pinakamahusay na solusyon na tawagin ang dalawa at mag-usap sila ng harapan. Sa sandaling ito, tinawag ng Lee ang dalawa upang makipag-usap kay Seung-chan, ngunit nagising siya ng may gulat. Nang mapagtanto ni Seung-chan na panaginip lang pala iyon, pumasok ang isang babae at binigyan siya ng isang kahon ng regalo at sinabi sa kanya na kailangan niya itong dalhin kinabukasan. Nang mag-perform si Seung-chan sa gibit, sinabi niya na ayaw niyang pumasok sa trabaho kinabukasan at pagkatapos ay yumuko siya sa mesa para matulog ulit. Kinabukasan, lumabas si Eugene at hindi nakita ang gatas na iniwan niya sa labas. Nalaman niya na sinadya ni Seung-chan na huwag itong ihatid sa kanya. Habang naglalakad, bumubulong siya at umaasa na hindi iyon isang one-night stand. Pagkatapos ay bigla niyang naaalala na nagla-live vlog pala siya. Hiniling niya sa cameraman na burahin ang sinabi niya, ngunit sinigawan siya ng lalaki at tinawag siyang tanga. Pumasok si Eugene sa dining room para mag-almusal kasama si Jeonmo at nagreklamo tungkol sa taong nagnakaw ng gatas. Sinabi niya na ayos lang iyon. Habang masaya silang nag-uusap, binanggit ni Eugene si Herzu at agad siyang naging masungit. Lalo siyang naging mapanukso. Na isa siyang master ng pag-ibig sa Ilbits at pagkatapos ay isinalaysay ang lahat ng kanyang mga relasyon. Mariing ipinagtanggol ni Jeonmo si Heju at pinuna si Eugene dahil hindi siya makahanap ng matinong kasintahan at pinagagawa pa sa kanya ang pag-aliw kay Eugene pagkatapos ng kanyang mga nabigong relasyon. Nagtalo ng matindi ang dalawa at pagkatapos ay galit na kinuha ni Jeonmo ang kanyang bag at umalis para magtrabaho. Pumunta si Jeonmo sa isang pulong at hiniling sa lahat na ipaliwanag kung bakit hindi sumali sa game show ang isang serye ng mga panauhin. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, sinabi ng lahat na dapat magbigay si Seung-chan ng mga ideya para hikayatin ang mga kalahok. Iminungkahi niya na dapat nilang gumawa ng isang dating show, ngunit binaliwala ito ng lahat. Pagkatapos ay sinuri niya ang paglago sa paglipas ng mga taon, ngunit binaliwala ng boss ang kanyang ideya na nagpamalungkot sa kanya. Aalis na sana si Eugene para itapon ang mga tira-tirang pagkain sa basurahan nang pigilan siya ni Honam at sinabing hindi niya dapat itapon ang mga balat ng itlog kasama ng mga tira-tirang pagkain. Ngunit, sinadya pa rin niya itong itapon ngunit pinigilan siya ng ginang. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang asawa kaya nagmamadali siyang itinapon ito sa basurahan at umalis. Sinaway siya ng kanyang asawa na huwag makipag-away sa mga kapitbahay dahil kailangan niyang makakuha ng nominasyon sa Rongdu District. Nagreklamo siya na dahil sa pagsuporta sa kanya, hindi siya naging principal at nag-retire mula sa pagtuturo. Sinabi naman niya na nag-retire siya dahil hindi siya nakasabay sa taunang reforma sa edukasyon kaya nagtalo ng matindi ang dalawa. Nagmamaneho si Eugene sa Rongdu at nakita ang mga mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa harap ng mga cherry blossom. Naalala niya na sa mga nakaraang taon, inaanyayahan niya si Jeonmo na manood, ngunit bawat taon ay abala siya sa trabaho at tumatanggi na manood kasama niya. Pumunta si Eugene para hanapin si Seung-chan at nakita siyang abala sa pagbura ng mga salita sa episode 25. Tinulungan siya ni Eugene at saka lang niya nalaman kung paano burahin ang nilalaman sa loob. Dahil sa pagkapahiya, humiling si Seung-chan na huwag sabihin kay si Jang. Sinabi ni Eugene na utang niya ang halaga ng pag-aayos ng sasakyan at pinahintulutan siyang magbayad ng paunti-unti at pagkatapos ay binigyan niya muna siya ng isang bahagi. Pagkatapos, hiniling ni Eugene na bilhan siya ng french fries upang subukan kung mabibili niya ang tamang lasa na gusto niya. Pumunta sina Jeonmo at Taeho sa direktor para magmungkahi ng isang ideya at hiniling ng boss kay Taeho na pumunta sa isang malaking entertainment company at imbitahin ang ilang sikat na mga awit. Pumasok si Eugene sa banyo ng kababaihan at nakita si Heju na umiiyak. Nang tanungin niya, nalaman niyang itinuring lang siya ni Jeonmo na isang kasamahan at nakipaghiwalay sa kanya. Habang inaaliw ni Eugene ang bagong baklang host, nakita sila ni Seohyun at pinuna na parang Hollywood ang lugar na ito sa sobrang nakakatawa. Tiningnan ni Eugene ang binili ni Seohyun at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi siya sensitibo. Sinabi niya na kapag sinabi ng isang babae na bumili ng french fries, dapat ay bumili rin siya ng sausage, beef jerky, chewing gum, at iba pa. Inanyayahan ni Jeonmo si Taeho na kumain dahil naimbitahan niya ang mga sikat na mga awit at aktor na sumali sa reality show. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Eugene ang telepono ni Kim Radong, ang screenwriter, na patuloy na tumutunog ngunit hindi niya sinasagot. Nilapitan ni Eugene ang kanyang junior para sana turuan ito ng leksyon, ngunit maya
mayabang ang ugali ng babae at minamaliit siya. Sinabi niya na hinihiling ng mga tagahanga ni Cindy na maging mabait siya sa kanya. Sinabi ni Radong na alam ng lahat ng tagahanga na nag-away sila ni Cindy sa waiting room at kinamumuhian siya. Nagpaliwanag si Eugene sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang serye ng mga kamakailang negatibong komento tungkol kay Cindy at sinabing sinisisi siya ng lahat. Samantala, nasa loob ng kotse si Cindy at pinapabasa niya sa driver ang lahat ng negatibong komento na binabanggit siya. Nang kukunin na ni Eugene ang kanyang sasakyan sa parking lot, nakita niya ang isang sasakyan na nakaharang sa daan, kaya wala siyang magawa kundi itulak ito upang makuha ang kanyang sasakyan. Tinawagan niya si Joon Mo para humingi ng tulong ngunit abala ang linya, kaya wala siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong. Tinatanong ni Seung Chan kung saan ang bahay ni Eugene at kung may boyfriend na siya at naisip niyang ipapakilala siya nito sa isang lalaki. Nang makita niya ang malalim na tingin sa kanyang mga mata, nagduda siya. Biglang lumipad ang mga cherry blossom sa hangin at sinabi ni Eugene na gusto rin niyang magkaroon ng boyfriend para panoorin ang mga cherry blossoms. Dito, gumagawa si Joon Mo ng mga plano para sa paparating na dating show. Umalis si Eun Joon ngunit hindi niya makita si Eun Mo. Nakita lang niya ang kanyang ate na naghihintay sa telepono. Umupo siya at pinayuhan siyang maging misteryoso ng kaunti para maging interesante sa mga lalaki. Bumalik si Cindy sa bahay, curious na malaman kung gaano kalala ang kanyang anti-fan group. Habang nalulungkot siya, si Seung Cha. Nag-text siya at sinabing isa siyang host ng 2 Days Ampersand Isa Night, ang taong nagpahiram sa kanya ng payong. Napatawa siya at naisip na kinuha ng lalaki ang kanyang numero para manligaw. Ngunit nag-text ulit si Seung Chan at sinabing isa siyang host ng 2 Days Ampersand Isa Night, ang taong nagpahiram sa kanya ng payong. Napatawa siya at naisip na kinuha ng lalaki ang kanyang numero para manligaw. Ngunit nag-text ulit si Seung Chan at sinabing ibalik sa kanya ang payong sa lalong madaling panahon. Habang maayos ang plano ng palabas, may balitang naaresto ang mga awit na si Honey at dinala sa korte dahil sa pag-inom at paglikha ng gulo. Hindi alam ni Joon Mo kung ano ang gagawin dahil sinabi niya na sa mga reporter na sasali siya sa palabas. Nagmadali ang lahat na magpulong upang maghanap ng kapalit at iminungkahi ni Seung Chan na palitan si Honey kay Cindy. Hinamon siya ni Joon Mo na tawagan si Cindy at tumakbo siya palabas para tawagan si Cindy. Sa sandaling ito, lumapit si Eugene at binigyan siya ng bayad sa installment at pagkatapos ay hiniling na bilhan siya ng donut. Habang bumibili ang tatay ni Seung Chan ng donut, ipinagmamalaki niya ang kanyang anak sa may-ari ng tindahan nang biglang dumating ang kanyang anak para bumili rin ng donut. Sinabi niya na dahil siya ang pinakamababang ranggo, inutusan siyang bumili ng mga bagay at nahiya ang kanyang tatay. Nakita ni Cindy ang missed call at tumawag siya pabalik. Sinabing babayaran niya ang late fee at ang payong. Tinanong ni Seung Chan kung nasaan siya at nagmamadali siyang pumunta sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang sumali siya sa 2 Days Ampersand Isa Night at sinabi niya na makakatulong ito sa kanya na makaakit ng mas maraming tagahanga pagkatapos ng palabas. Sa sandaling iyon, lumapit si Misok at tinanong siya at kinalkula ang gasto sa paglahok sa palabas at ang pagkansela ng isang concert sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, lumapit si Joon Mo at hinila siya at si May. Akala ni Sok na pumunta siya para maghiganti. Ngunit sinabi ni Joon Mo na wala siyang oras para sa mga bagay na pambata at dinala siya sa isang hapunan upang planuhin ang palabas. Nalasing si Seung Chan, nayakap pa rin ang supot ng donut na binili niya para kay Eugene kaninang umaga. Nagsulat si Cindy ng isang liham na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan dahil akala niya na magpapahayag si Seung Chan ng kanyang damdamin sa kanya. Ngunit may iba pala siyang motibo at nakatanggap siya ng mga pampalakas loob na komento. Pagkalasing ni Seung Chan, umuwi siya para ibigay ang donut kay Eugene. Dahil sa sobrang kalasingan, sumandal siya kay Eugene. Nagsimulang magsalita ng walang katuturan at kinurot ang kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, dumating si Joon Mo na lasing din, kumatok sa pintuan at nang makita si Seung Chan, pinauwi niya ito. Pagkagising niya, sinabi niya na niloloko siya ng lalaki at binalaan siya na huwag saktan ang kanyang Eugene. Kinabukasan, nagising siya at kinuwento sa kanya ni Eugene ang isang serye ng mga masasamang bagay na ginawa niya nang lasing siya. Tinanong ng dalawa kung paano niya nalaman ang kanilang address at sinabi niya na hindi sinasadya na nakita niyang umuwi silang magkasama. Akala niya ay mag-on sila, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na pareho silang single at magkasama lang sa iisang bahay, na ikinagulat niya. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, naintindihan na niya ang kanilang kwento. Nag-aalala si Eugene na baka secretly kunan siya ng litrato at ikalat ang balita sa buong kumpanya. Namili si Jaehee at ang kanyang ina sa palengke nang makita nilang lumabas ang kanyang anak sa gusali. Nang makita ito, agad na hinulaan ng kanyang ate na galing siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Ngunit agad siyang nagpaliwanag sa tabi ni Joon Mo at Jaehee na nag-aalala pa rin dahil hindi pa rin sila nakakahanap ng kapalit para kay Honey. Nagpa siya si Cindy na sumali sa 2 Days Ampersand Isa Night. Kaya sinabi ni Sok na, wala na bang saysay ang lahat ng ginawa ko para may angat ka sa posisyong ito. Kahit pinipigilan siya nito, nagpa siya pa rin siyang sundin ang payo ni Seung Chan at sumali. Nag-alala si Eugene na baka ipagsabi niya na kasama niya si Joon Mo, kaya tinawag niya ito para kausapin ng pribado at takutin. Inanyayahan niya itong kumain at ibinalik ang utang niya para lang manahimik ito tungkol sa sikreto. Pumunta si Misok sa direktor ng IKIP at sinabing gusto niyang makita ang kontrata para sa partisipasyon ni Cindy sa 2 Days Ampersand Isa Night at labis silang nagulat. Naglagay siya ng isang serye ng mga kondisyon para sa partisipasyon ni Cindy sa palabas. Nang marinig nilang binabasa niya ang isang listahan ng mga pagbabawal para sa kanyang paglahok, sinabi nila parang palamuti lang ba siya dito. Sinabi ni Misok na kung gusto nila, kung hindi, wala silang magagawa na nagdulot ng
ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Jeonmo at Taeho. Sa opisina, lahat ay nagbago ng mukha at naging mas kaibigan kay Seung-chan dahil naimbitahan niya si Cindy na sumali sa palabas. Lumapit siya kay Cindy para magpasalamat sa pagpayag niya. Sinabi niya na sumali siya sa palabas para sa kanya, kaya dapat siyang bigyan niya ng prioridad. Paano siya nagkamali? Sa totoo lang, si Jeonmo ang pumunta para hanapin siya. Pagkatapos ng tahimik na pagsubaybay kay Eugene, sigurado na si Seung-chan na gusto niya si Jeonmo. Ngunit sinikap niyang itago ito sa kanyang puso upang itago ang kanyang emosyon. Akala niya ay gusto ni Seung-chan si Haru at pinayuhan pa siya na umamin na dito. Kinabukasan, sinubukan ng lahat na bumili ng mga laro para sa paparating na reality show. Pumunta si Eugene at Seung-chan para bumili ng mga bagay para kay Jeonmo sa susunod na ilang araw. Pinuri niya si Jeonmo dahil sa pagkakaroon ng isang maalalahanin na matalik na kaibigan na nagpatawa sa kanya at hinaplos ang ulo ni Seung-chan. Palaging pinapanatili ni Cindy ang isang cool at mahirap na imahe, kaya nagpasya siyang sumali sa palabas upang baguhin ang kanyang sarili. Kinabukasan, nagsimulang turuan ni Jeonmo ang baguhan na si Seung-chan kung paano asarin si Cindy at pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanya. Si Cindy ay nasa kama, nagme-makeup at tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin upang maging maganda. Sa sandaling iyon, sinimulan ng kuponan ni Jeonmo ang kanilang plano, ngunit hindi naging maayos ang pagtutulungan ni Cindy at Seung-chan, kaya hindi nagtagumpay ang pambungad na gawain. Naging boring ito at hindi nakakatawa. Tinawag ni Cindy ang kanyang manager mula sa itaas at sinabing linisin ang lugar dahil sa masangsang na amoy. Nahihiyang sinabi ni Seung-chan na ang amoy ay mula sa fish sauce na ibinigay sa kanya ng direktor. Sa labas, dumating din sina Sandara Park at Jisoo, kasama ang iba pang sikat na mga aawit upang sumali sa 2 days ampersand isa night. Sinabi ni Jisoo kay Sandara na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong sumali sa 2 days ampersand isa night. Sinabi ni Jisoo na ang pagiging kasama ni Sandara ay makakatulong sa kanya na maging masikat, ngunit pinalaan siya ni Sandara na mag-ingat na baka malunod silang lahat ng babae. Pagkatapos niyang magsalita, si Cindy. Tumakbo si Cindy para batiin ang dalawa at sinabing huwag silang mag-atubiling makipag-usap sa kanya. Dahil sa pagtawag ng lahat sa kanya na ate, nainis si Sandara at tumakbo kay Seung-joon at sinabing gusto niyang makasama siya. Lumapit si Jisoo kay Minggu at sinabing isa lang siyang baguhan at hindi pa masyadong sikat at napansin niyang interesado rin siya. Pinagsama-sama ni Jeonmo ang mga kuponan at sinabing sinumang hindi makahanap ng kapareha ngayon ay sasama sa baguhan na si Seung-chan at matutulog sa ibang lugar bago bumalik sa pangunahing kampo kinabukasan. Gayunpaman, walang pumili kay Cindy, ngunit nagkunwari pa rin siyang ayos lang at nagpatawa upang hindi siya mapahiya. Galit na galit si Misok nang malaman niya ang tungkol dito, dahil isa siyang sikat na mang-aawit, ngunit minamaliit siya. Alam ni Cindy na inilalagay siya ng lahat sa mahirap na sitwasyon, ngunit masaya siya na makasama si Seo-chan. Tinanong niya kung alam niya ang alinman sa kanyang mga kanta, at sinabi niya na hindi siya masyadong pamilyar sa musika, at hindi pa niya napanood ang mga pelikula na ginawa niya na nagpalungkot sa kanya ng kaunti. Pumunta si Misok kay Seung-joon at sinigawan siya kung bakit hindi niya pinili si Cindy. Walang tigil siyang nagtanong, at pagkatapos ay sinabi na ang dalawang babae ay walang kwenta, kaya bakit niya pinili sila. Nang makita niya na patuloy niyang sinisigawan ang mga ito, lumapit si Junmo at nakipagtalo sa kanya. Pagkatapos ng maikling paglalakbay, dahil sa pagkabagot, naisip ni Cindy ang laro ng bato-bato pick. Ang matatalo ay magbubuhat ng lahat ng bagahe. Ngunit sa huli, hindi siya ang nanalo. Nag-aalala si Seung-chan. Sinabi ni Seung-chan na, hayaan mo na, ako na ang magbubuhat. Ngunit sinabi ni Cindy na, laro ay laro. Sa sandaling iyon, nadapa siya, ngunit agad siyang nasalo ni Seung-chan. Hindi lang iyon, tinalian pa niya ang sintas ng sapatos niya, at ang lahat ng ito ay naitala ng kameraman. Sa panig ni Jeonmo, hindi niya alam kung paano haharapin sina Misok at Cindy. Sa sandaling iyon, tumawag ang nanay ni Jeonmo kay Eugene at nagtanong kung may girlfriend na ang kanyang anak. Nakipag-usap siya sa kanya ng matagal, ngunit hindi alam ni Eugene kung ano ang sasabihin kundi ang ngumiti lang. Sinabi niya na baka makahanap siya ng 20 taong gulang na babae para sa kanyang anak. Ikinuwento niya ito sa kanyang nakababatang kapatid at pinayuhan siya nito na maging matyaga. Pagsapit ng gabi, naglaro ang mga panauhin ng laro na idinirekta ng direktor, habang si Cindy. Halos hindi na niya mabuhat ang kanyang mga bag habang naglalakad at sa paghihintay na mapalitan ang baterya ng kamera, ipinakita ni Cindy ang kanyang tunay na sarili. Sinisi niya si Seung-chan dahil siya ang nanalo at kailangan niya itong tiisin at hindi pa siya kumakain ng hapunan. Sa sandaling iyon, umulan, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang ulo ni Cindy at pagkatapos ay binuksan ang payong. Ang sandaling ito ay talagang nagpahalaga kay Cindy. Pagkatapos niyang takpan si Cindy ng payong, tumakbo siya sa cameraman. Naisip ng lalaki na madaling masira ang kamera, kaya kailangan niya itong takpan. Susunod ang pagtatayo ng tolda. Habang ginagawa ito ni Seung-chan, lumapit si Cindy at nagpush siya para sa camera at binigyan siya ng 10 steak. Ngunit hindi niya nakuha ang mensahe at tumayo lang siya doon nang walang ginagawa. Kaya sinabi ni Cindy sa cameraman, tinigil niya ito at ipinaliwanag kay Seung-chan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sinabi ni Seung-chan na ayaw niya ng anumang kasinungalingan sa pelikula. Para sumunod sa script, pinagawa pa ni Seung-chan si Cindy ng laro bago siya payagang kumain ng hapunan. Sa wakas, natapos niya ito at nakakain na rin. Nang patay na ang kamera, lumapit si Seung-chan sa tent ni Cindy at ipinakita ang kanyang simpleng pag-aalala. Binigyan niya siya ng earphones at isang libro dahil nag-aalala siyang hindi makatulog si Cindy sa gabi. Sa susunod na araw, pumunta si Misok upang panoorin ang patuloy na pag-shoot ni Cindy para sa reality show. Dahil sa kanyang
kanyang limitadong kaalaman, hindi siya nakahula ng kahit isang salita sa laro ng hulaan. Kinailangan ng direktor na magbigay sa kanya ng tamang sagot at pagkatapos ay pinagbigyan niya ang lahat ng kaunting pahinga. Kinalagkad siya ni Miss Oak at sinabing si Cindy ay ang nangungunang mang-aawit ng kanilang kumpanya. Tuwing maglalabas siya ng bagong kanta, mabilis na tumataas ang presyo ng kanilang stock. Iyon ang dahilan kung bakit niya gustong bigyan ng pansin ang paboritong mang-aawit ng kanyang kumpanya. Ngunit hindi nag-atubili ang direktor ng 2 days ampersand isa night na batukan siya ng masakit na salita. Sinabi niya na puro tubo lang ang iniisip niya. Ang pagtrato sa taong gumagawa ng nilalaman para sa kanyang kumpanya ng ganoon ay tinatawag niyang magandang pagtrato sa kanyang artista. Ang basura na tulad niya ay hindi kailanman makakagawa ng pundasyon para sa sinuman. Pagkatapos niyang magsalita ng matagal upang mailabas ang kanyang galit, umalis siya. Pagkatapos, nakita niya si Cindy na nag-iisa na nakikinig sa musika at hindi nakakain ng agahan dahil natalo siya sa laro kaninang umaga. Nakaramdam ng kaunting konsensya ang direktor. Sa sandaling iyon, nakita niya si Sim Chan at sinigawan siya dahil sa pagkawala ni Cindy at ng kanyang kuponan sa loob ng ilang kilometro noong nakaraang gabi. Nang makarating sila sa campsite, hindi niya pinayagang magpahinga si Cindy at pinagawa pa siya ng laro. Nagsimulang sumakay ang lahat sa bus para bumalik sa kumpanya pagkatapos ng shoot. Sa bus, si Seo Chan, na may mapagbigay na personalidad, ay patuloy na tumatayo tuwing may sumasakay sa bus. Sa huli, nakaupo siya sa tabi ng direktor na si Joon Mo at pareho silang tumango at sumandal sa isa't isa. Nang makarating sila sa kumpanya, inilagay ni Seo Chan ang mga gamit na inihanda niya para sa party. Samantala, sinundo si Cindy ng driver para pumunta sa party. Kailangan niyang pumunta doon para pakalmahin ang lahat at upang maipalabas ang kanyang pinakamagagandang larawan. Nagkainan na ang lahat nang dumating si Cindy. Ngunit dahil hindi gusto ni Eugene si Cindy, pinapanood niya ito habang kumakain. Pinag-uusapan ni Eugene si Cindy sa likod nito kay Director Joon Mo at hindi nagustuhan ni Seung Chan na marinig na may nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang crush. Pagkatapos, umupo si Eugene ng mag-isa kasama si Seung Chan para magtanong tungkol sa shooting. Tinanong niya kung pinapagawa sa kanya ni Cindy ang mga bagay na gusto niya. Siyempre, kapag in love ka, lahat na nakikita mo ay maganda, kaya puro papuri lang ang sinabi ni Seung Chan para kay Cindy. Nabobored dahil hindi makakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Cindy, si Eugene ay uminom ng isang baso pagkatapos ng isa pa hanggang sa labis siyang malasing at gumawa ng kakaibang kilos. Na nagtulak kina Seung Chan at Rajoon Mo na ihatid siya sa bahay. Ngunit ayaw niya at inaya pa silang kumain. Sa bahay sa parehong oras, nagkataong binuksan ng mga magulang ni Seung Chan ang eksaktong kanta ni Cindy na ipinapakita sa Tsi. Agad na sinabi ng anak na babae na ito si Cindy. Ang nagsushoot ng reality show kasama ang kanyang kuya sa pagkakataong ito. Ang nakikitang nakasuot ng damit na nagbubunyag si Cindy ay nag-alala sa kanyang ina. Natatakot siya na akitin ang kanyang anak, kaya't gusto niyang humanap ng paraan si tatay ni Seung Chan upang layuan ng kanyang anak ang babaeng iyon para maiwasan ang iskandalo. Balikin na Seung Chan. Kasama sina Joon Mo at Eugene, pumunta sila sa isang beer house sa gilid ng kalsada. Batay sa sinabi ni Ra, sinisi ni Eugene si Joon Mo sa panloloko sa kanyang damdamin. Sinabi niya na nagkukwento siya sa live tuwing may nagugustuhan siyang tao. Ngunit nang nagustuhan na niya si Joon Mo, hindi na niya alam kung paano magbahagi sa di. Tahimik lang na nakikinig si Seung Chan. Matapos ang isang gabi na puno ng pagbabahagi ng kanyang damdamin, nagsisisi si Eugene pagpasok niya sa trabaho. Tinawag niya si Seung Chan sa rooftop para tanungin kung ano ang narinig niya kagabi. Sabi ni Seung Chan na hindi siya nakarinig at walang natatandaan. Para aliwin si Eugene, sinabi niya kay Seung Chan na kalimutan na ang lahat ng nangyari kagabi. Pagkatapos, binigyan niya si Seung Chan ng pera bilang suhol. Sa huli, si Eugene ay tinatanong ni Eugene si Seung Chan na tulungan siya sa isang bagay. Sabi niya na okay na siya, pero hindi siya sigurado kay Joon Mo. Hinihiling ni Eugene na alamin ni Seung Chan kung may naaalala si Joon Mo sa nangyari kagabi. Agad-agad, gumawa siya ng isang bote ng ginseng red tea para sa kanyang boss at pumunta para magtanong. Ngunit ang mga sinabi ni Director Joon Mo ay nagpapahiwatig na wala siyang naaalala sa nangyari kagabi. Maging ang pagbabayad ay hindi niya alam kung kailan niya binayaran. Matapos ang misyon, nakipagkita si Seung Chan kay Eugene sa rooftop para ipaalam sa kanya ang kanyang natuklasan. Pagkarinig, medyo gumaan ang loob ni Eugene dahil ang mga sinabi niya kagabi ay hindi nasira. Pinanatili ni Joon Mo sa kanyang memorya ang mga ito. Sinabi ni Seung Chan na kung kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan at mapagsasabihan, hanapin lang siya dahil naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Pinuri ni Eugene ang katapatan ni Seung Chan at ngumiti. Lumipat ang eksena kay Cindy na naghahanda ng matulog ngunit hindi makatulog. Naalala niya ang headset at libro na bigay sa kanya ni Seung Chan. Sinabi ni Seung Chan na mas madali siyang makatulog kapag ginagamit niya iyon. Nakaupo sa kama, nagbasa siya ng libro at nakinig ng musika at naisip si Seung Chan na humantong sa isang mahimbing na pagtulog. Lumipat ang eksena kay Bayon Misok na dumating sa lugar ng trabaho ni Joon Mo. Nagdala ng maraming inumin at pagkain para sa lahat. Doon, nakilala niya ang editor-in-chief at ang director. Sinabi ni Misok na gusto niyang bigyan ng atensyon si Cindy sa programang 2 days ampersand isa night kapag ito ay ipinalabas na. Ngunit sinabi nilang dalawa na hindi sila nangangahas na galawin ang mga bakla dahil ituturing nila itong pang-aabuso sa kapangyarihan. Nang marinig iyon, naubusan ng salita si Bayon
ngayon misok at pumunta na lang upang makipag-ayos kay Jeonmo. Ngunit nagpakita pa rin siya ng inis dahil sa naunang away nilang dalawa. Nakiusap siya na alagaan si Cindy at hindi rin niya nakalimutan na paalalahanan si Jeonmo na kumain ng lahat ng dinala niyang pagkain. Sa pagkakataong ito, inutusan ni Jeonmo si Seung-chan na bumili ng pagkain para sa kanya. Pumunta si Seung-chan sa lugar kung saan sila uminom ni Jeonmo at Yejin noong nakaraang gabi na mag-order sana ng pagkain. Nakita siya ng may-ari ng tindahan. Nagtanong si Seung-chan kung gising na ba si Jeonmo dahil hindi naman siya lasing. Tinanong niya ang may-ari ng tindahan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sinabi ng may-ari na sila ni Yejin ay lasing na lasing noong gabing iyon kaya kinailangan silang ihatid ni Jeonmo. Sa pagkakataong ito, naalaala ni Seung-chan na mali siya. Hindi siya ang naghatid kina Jeonmo at Yejin, kundi si Jeonmo ang naghatid sa kanila. Ibig sabihin, naaalala pa rin ni Direk Jeonmo ang lahat ng sinabi ni Yejin noong gabing iyon. Nagpapanggap lang siya na hindi niya naaalala para hindi sila mag-isip ng sobra. Bumalik si Seung-chan kasama ang 2 baso ng tubig at ipinagpatuloy nila ni Direk Jeonmo ang pag-i-edit ng video. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Seung-chan na magpanggap na hindi niya alam ang nangyari. Nang makabalik sila sa Seoul, tinawag ni Seung-chan si Yejin para makipag-usap dahil ayaw niyang mag-alala ito. Binanggit niya kay Yejin na naaalala pa rin ni Jeonmo ang kanilang inuman noong nakaraang gabi. Muli niyang sinabi kay Yejin na walang naaalala si Jeonmo dahil kinumpirma ito ng may-ari ng beer house. Pagkarinig niyon, naniwala si Yejin kay Seung-chan at gumaan ang kanyang loob. Sinabi niya na dahil sa nangyari, nahihiya siyang harapin si Seung-chan, ngunit hindi ganoon ang tingin ni Seung-chan at sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman ni Yejin. Sinabi niya na hindi masama ang gusto niya ang isang tao. Umiti si Yejin at sinabi kay Seung-chan na ang kanyang kapalaran ay kakatwa dahil ang bahay na tinitirhan niya ay dating sa pamilya niya. Ngunit dahil sa pagkalugi ng negosyo ng kanyang mga magulang, doon pa rin siya nakatira, ngunit bilang isang umuupa, kasama si Jeonmo. Umiiyak siya habang nagkukwento tungkol sa mga alaala nila ni Jeonmo noong bata pa sila. Nakikinig si Seung-chan sa kanyang kwento at naawa sa kanya. Sa sumunod na eksena, sa susunod na araw, magkasama sina Kim Hong-suon at Yejin na nag-aalmusal para pag-usapan ang kanilang paparating na espesyal na programa. Sinabi niya na magkakaroon sila ng isang espesyal na programa upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng pamilya. Nang makita na si Cindy ang gaganap, nainis siya muli dahil hindi niya ito maiwasan at ngayon ay magkikita na naman sila. Samantala, nasa kabilang panig si Cindy na nagme-makeup para sa isang pagganap. Binasa ng kanyang manager ang kanyang schedule na ikinahilo namin, 22 palabas sa isang linggo. Talagang inaabuso nila ang paggawa ni Cindy. Pagkarinig ni Cindy na si Yejin ang stage manager ng palabas, tinanong niya ang kanyang manager kung nandoon ba ang team ni Seung-chan. Sa sinabi niya, akala ng manager niya na naiinis siya kay Seung-chan at sinabi niyang aalagaan niya ito para hindi siya makapasok. Hindi nakaimik si Cindy. Lumipat ang eksena sa opisina kung saan hinuhulaan ng lahat ang bilang ng manonood para sa paparating na palabas na 2 days ampersand isa night. Muli, pinagalitan si Seung-chan ng kanyang boss dahil napakababa ng kanyang hula na para bang sinumpa niya na hindi magiging matagumpay ang palabas. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Jeonmo na naniniwala siya na magiging napakataas ng rating ng palabas sa pagkakataong ito. Pauwi na mula sa trabaho, sinabi ng kanyang kasama sa kwarto na huwag masyadong mag-isip si Seung-chan dahil ang mga hula ni Jeonmo ay madalas nakabaliktaran sa katotohanan. Napatawa si Seung-chan sa mga hula ni Jeonmo. Pag-uwi niya, sama-sama ang pamilya ni Seung-chan upang manood ng programa ng kanilang anak. Bagaman sinusuportahan nila ang kanilang anak, hindi nila mapigilan ang pagtawa. Bukod pa rito, nang makita ng nanay ni Seung-chan na tinatali ng kanyang anak ang sintas ng sapatos ni Cindy, nagalit siya at sinabi niyang hindi niya gustong makipagkilala ang kanyang anak sa isang babaeng ganoon ang pananamit. Samantala, nasa kabilang dako, nanonood din ng programa sina Jeonmo at Yejin. Maayos ang lahat hanggang sa makita ni Yejin ang subtitle ng video. Mali ito, kaya tinanong niya si Jeonmo. Nang makita ito ni Jeonmo, agad niyang tinawag ang team na nag-i-edit ng subtitle at pinagalitan sila. Kasabay nito, tinawagan ng nanay ni Jeonmo si Yejin para tulungan siyang makahanap ng makakapag-ayos ng pakikipag-date para sa kanyang anak. Sabi ni Yejin na nakita niya si Jeonmo na nakikipag-date sa isang inay at doon sinabi ng nanay ni Jeonmo na hindi talaga siya nakikipag-date at nagsisinungaling lang siya para itago sa kanya. Nang marinig iyon, tinawag niya si Jeonmo para makipag-usap. Doon, patuloy na tinatanong ni Yejin si Jeonmo tungkol sa date, ngunit kahit hindi siya nakikipag-date, sinabi ni Jeonmo na maayos ang lahat at nag-date na sila ng pangalawang beses. Hinila ni Yejin si Jeonmo para magtinginan sila, ngunit nahihiya siya at hindi siya makapagsalita. Sa puntong ito, napagtanto ni Yejin na ang kainan nila sa kalye noong gabing iyon. Hindi pala lasing si Jeonmo. Ginawa niya iyon para malinaw ang hangganan ng kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, inamin na ni Jeonmo at sinabing hindi siya nangangahas na aminin dahil kung sasabihin niya na naaalala pa niya, magiging awkward silang dalawa. Dahil dito, nalungkot si Yejin at sinabing siya ang may kasalanan sa gulo, kaya siya na mismo ang aayos nito. Pagkarinig niyon, nalungkot si Jeonmo at nanatiling tahimik. Sa susunod na araw, tiningnan ni Jeonmo ang chart ng rating ng manonood para sa 2 days ampersand isa night. Gaya ng inaasahan, tama ang hula ni Seung-chan, kaya nanalo siya sa kanilang pustahan. Lumipat ang eksena sa paparating na Family Month performance. Sama-sama ang lahat, tinatalakay ni Yejin ang mga protocol para sa pagtanggap at naroon na rin si Cindy na naghahanda para sa rehearsal. Nag-aabang siya sa pagdating ni Seung-chan, ngunit hindi niya ito nakikita. Tila nasa kanya na ang lahat ng kanyang atensyon.
intensyon. Maya-maya, dumating si Eugene para ihatid si Cindy sa paligid upang maghanda para sa pagganap. Ngunit sinabi ni Cindy na hindi na kailangang mag-abala si Eugene dahil maaari siyang magpadala ng ibang tao. At kaya, si Seung Chan ang otomatikong inatasan para sa gawain. Nang makita niya si Seung Chan, agad na nasiyahan si Cindy at sinundan siya. Bukod pa rito, maingat pa si Seung Chan sa pagkabit ng mikropono para kay Cindy na medyo ikinabigla nito. Si Seung Chan, pinatnubayan niya si Cindy sa kanyang schedule at daanan at maingat din siyang sinamahan upang hindi ito malito at makalimutan ang lahat. Habang normal ang takbo ng lahat, umalis si Seung Chan at dumating ang problema. Mayroong isang pushcart na may mga instrumentong pangmusika na dumadaan, ngunit hindi ito naririnig ni Cindy dahil sa suot niyang headset. Nang makita ito ni Eugene, itinulak niya si Cindy palayo upang maiwasan na mabangga ito. Dahil dito, nagkaroon silang dalawa ng maliliit na pinsala at kinailangang pumunta sa ospital para magpatingin. Pagkatapos ng check-up at makitang maayos naman si Eugene at Seung Chan, binisita nila si Cindy. Humingi ng paumanhin si Eugene kay Cindy at sinabing gusto lang niya itong iligtas. Hindi sinisi ni Cindy si Eugene sa nangyari dahil wala siyang masamang intensyon. Sa pagkakataong ito, dumating si Bayon Misok sa ospital para sa manager ni Cindy. Isang sampal dahil sa hindi pagiging ligtas sa sarili. Nainis sina Eugene at Seung Chan nang marinig iyon at nagsalita para ipagtanggol si Cindy. Sa huli, pinalabas sila. Sa parke, umupo si Eugene at umiyak dahil sa mga nangyari noong araw na iyon. Maayos na ang lahat, ngunit sa huli, siya pa rin ang sumira nito. Nang makita ni Seung Chan na umiiyak si Eugene, nilapitan niya ito at inaliw dahil alam niyang matapang si Eugene noon at hindi ganito ka-emosyonal. Well, lahat naman ay may mahinang sandali. Bumalik sa pag-upo, sinisi ni Eugene si Seung Chan sa hindi paggamit ng formal na pananalita sa kanya. Naramdaman ni Seung Chan na sapat na siya para hindi na ito kailangan. Kaya sinabi niya kay Eugene na hindi na siya gaanong gagamit ng formal na pananalita mula ngayon. Sa kabilang panig, nag-alala si Joon Mo nang hindi niya nakita si Eugene na umuwi. Hindi niya alam kung saan ito naglalakwatsa at hindi pa rin bumabalik sa ganoong oras. Ayaw namang umuwi ni Eugene dahil nahihiya siya kay Joon Mo, kaya nagdesisyon siyang matulog na lang sa opisina. Nagpaplano pa lang siyang pumunta nang mag-text si Joon Mo sa kanya na may kasamang litrato na naghahanda siyang gupitin ang kanyang mamahaling handbag. Nang makita ito, agad na tumakbo si Eugene pauwi para pigilan si Joon Mo. Sa susunod na araw, papunta sa opisina, nakita na naman ni Seung Chan si Eugene na naghihintay ng bus. Huminto siya at nag-alok na ihatid siya. Nang makita ito ni Eugene, agad siyang sumama. Sa kabilang banda, nakita ni Cindy ang dalawa sa sasakyan habang pabalik siya. Kinuha niya ang pagkakataon habang hindi nakatingin ang kanyang driver. Lumabas siya at sumakay sa sasakyan ni Seung Chan. Biglang nairita ang dalawa nang makita siya. Hindi nila maintindihan kung bakit nasa sasakyan nila si Cindy. Samantala, ang driver naman ay hindi pa rin alam na nawawala si Cindy, kaya patuloy siyang nakikipag-usap sa kanya. Nang hindi niya na makita si Cindy, nagulat siya at tinawagan ang boss ni Cindy. Si Cindy ay humingi kina Seung Chan at Eugene na bigyan siya ng pansamantalang tirahan sa kanilang bahay sa loob ng 3 araw para magpahinga dahil sa loob ng 15 taon ay hindi pa siya nagkakaroon ng isang araw na pahinga. Sa kabilang banda, nang marinig ng direktor ng kumpanya na nawawala si Cindy, galit na galit siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya agad dahil kailangan siyang dumalo sa gabi na iyon. Dinala ni Eugene si Cindy sa bahay ni Joon Mo para manatili. Mayroon siyang hindi sinabi kay Joon Mo at sinabi lang niya ito para makita ang kanyang reaksyon. Noong gabing iyon, nagdala ng pagkain si Seung Chan para sa dalawa at niyaya ni Cindy na kumain. Hindi pa alam ni Joon Mo na nasa bahay na sila ni Seung Chan. Sa pagbukas niya ng pinto sa banyo, nagulat siya nang makita si Cindy. Ibinahagi niya ang mga patakaran ng kanyang bahay kay Eugene at sinabi niyang mag-ingat sa mga taong dinadala niya sa kanilang bahay. Sa huli, pinayagan niya pa rin na manatili si Cindy dahil sa pagdamdam niya sa kanyang kwento. Maya-maya, tinawagan ng direktor ni Cindy si Joon Mo na ikinagulat ng lahat. Nang makita ito ni Cindy, gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Joon Mo at sinabi na siya na ang bahala sa sitwasyong ito. Pagkatapos noon, bumaba siya para kausapin ang direktor ni Cindy, ngunit hindi siya naghinala na naroon si Cindy at nagtanong lang kung may impormasyon si Joon Mo tungkol sa kanya. Bumalik siya sa bahay at naupo para uminom ng beer at makipagkwentuhan sa iba. Sinabi ni Cindy na hindi siya umiinom, ngunit siya ang pinakamaraming nainom. Nang malasing na ang dalawang babae, naging napakagulo nila na ikinagulo ng dalawang lalaki at hindi nila alam kung paano haharapin ang dalawang taong ito. Kinabukasan, pinayuhan ni na Joon Mo at Eugene si Cindy na bumalik dahil marami pa siyang palabas na kailangang puntahan. Ayaw ni Cindy at nagdesisyon siyang manatili doon sa loob ng 3 araw. Dahil sa loob ng 15 taon, ito ang unang beses na naramdaman niyang nagdiriwang siya ng kaarawan sa bahay. Sa kabilang banda, hindi makita ng direktor ni Cindy kaya nagpasya siyang magpakalat ng mga chismis online para bigyan siya ng presyo. Bumalik si Eugene sa kumpanya at narinig niya ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa post ni Cindy sa social media. May isa pa na nagsabi na mayroong artikulo na nagpapahiwatig na sinaktan ni Eugene si Cindy at maraming tao ang nagbotong totoo ito. Naguguluhan si Eugene dahil tinulungan niya si Cindy noon at dahil dito, nasaktan ang kanyang kamay at ngayon ay siya ang itinuturing na may kasalanan. Nang lumabas siya, nakita ni Eugene na nasira ang kanyang sasakyan at wala siyang
magawa kundi umiyak ng tahimik. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ng mga tao sa opisina kung sino ang nag-post nito. Naalala ni Joon Mo ang pag-uusap nila ng direktor na si Bayon Mi-suk kagabi at na-realize niya na pinipilit niya si Ejin. Paglabas ni Ejin, pinagtawanan siya ng mga tao dahil sa mga chismis online. Habang nakikipagtalo siya, dumating si Seung Chan para ihatid siya. Naramdaman ni Ejin na nakakabagot ang sitwasyong ito. Ngunit biglang may pumasok na notification sa kanyang telepono. Nang buksan niya ito, nakita niyang puro mensahe ito ng mga fan ni Cindy na minamaliit siya. Sa puntong ito, naramdaman ni Ejin na talagang nakakatakot ang direktor na si Bayon Mi-suk sa kanyang paraan ng pagpapalaganap ng impormasyon. Naalala ni Seung Chan na may numero ng telepono si Ejin na nakadikit sa kanyang kotse, kaya sinabi niya kay Ejin na alisin ito upang maiwasan ang panliligali. Eksakto namang tumawid siya sa kalye nang may dumaan na isang motorsiklo at nang makita ito ni Seung Chan, tumalon siya upang protektahan siya. Nakita niya na walang panganib, ngunit pinapalaki ni Seung Chan ang sitwasyon na medyo ikinairita ni Ejin. Maya-maya, habang pinapatapon niya ang basyo ng bote ng tubig kay Seung Chan, nakilala ni Ejin ang isang lalaki na mukhang artista. Sinabi ng lalaki na kilala niya siya, ngunit kahit anong tingin ni Ejin, hindi niya siya maalala. Nang makita ni Seung Chan na nililigawan siya ng lalaking ito, nilapitan niya ito at inakbayan siya na nagpapanggap na siya ang kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito, sinabi ng lalaking artista na Myung-chon ang kanyang pangalan at nang marinig niya ito, agad na naalala siya ni Ejin. Pagkatapos umalis ni Myung-chon, sinabi ni Ejin kay Seung Chan ang tungkol sa ginagawa niya at sinabing ayaw niya na gawin pa niya ang mga nakakatawang bagay na iyon. Sa kabilang banda, pumunta si Cindy para magtapon ng basura at nakita niya ang isang matandang babae na mahilig sa ganitong bagay. Nagulat siya na mayroon pang ganoong kabait na kabataan. Dahil sa panahong ito, hindi na iniisip ng mga kabataan ang batas. At dahil tinanggal pa niya ang label sa bote, mas humanga ang matandang babae sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa Seoul, dinala ni Seung Chan si Cindy sa labas para maglibot sa isang wheelchair. Dinala niya siya sa isang lugar na punong-puno ng mga ilaw. Sinabi ni Cindy kay Seung Chan na 15 taon na ang nakakaraan, ito ang lugar kung saan sinimulan ng direktor na si Bayon Mi-suk ang kanyang karir. Ang ginagawa ni Cindy sa ngayon ay ang pag-akyat sa tuktok ng Olympia. Ngunit ngayon, wala na itong halaga para sa kanya at gusto na lang niyang bumagsak. Gusto na lang niyang matapos agad ang mahabang 15 taong pagod na paglalakbay na ito. Pagkatapos niyang makilala ang direktor na si Bayon Mi-suk, araw-araw na lang siyang nasa training room sa Seoul. 2 linggo kada linggo siyang binibisita ng kanyang mga magulang. Ngunit pareho silang namatay dahil sa isang aksidente sa sasakyan habang papunta sila para bisitahin siya. Noong panahong iyon, pinagsisihan ni Cindy ang pagsunod niya sa direktor na si Bayon Mi-suk. Inaliw ni Seung Chan si Cindy at sinabi sa kanyang magpakatatag at harapin ang lahat dahil naroon siya sa tabi niya. Naantig siya sa mga salita ni Seung Chan at dahan-dahang lumapit at hinalikan siya sa labi. Pagkatapos ng halik, nanatiling nakatayo si Seung Chan ng ilang segundo dahil naisip niya na ang isang lalaking kasing cold niya ay hinalikan ng isang magandang babae. Nag-selfie pa si Cindy at Seung Chan, ngunit dahil nahihiya si Seung Chan, madilim ang kuha. Nang oras na para manood ng mga paputok, muling nagtipon ang apat, kasama sina Ejin at Joon Mo. Nanonood silang apat ng mga paputok ng magkasama at sinasamantala nila ang pagkakataon na batiin ng happy birthday si Cindy sa kanyang 23 ay birthday. Nang makita niya na inakbayan ni Ejin si Seung Chan, medyo naramdaman niya ang selos. Hindi niya inalintana ang masakit niyang paa. Tumayo siya at lumapit kay Seung Chan. Pagkatapos, pumunta silang lahat para magkaraoke. Habang magkasama sina Ejin at Joon Mo, nag-iisa sina Seung Chan at Cindy. Bukod pa rito, kumanta pa si Seung Chan ng isang kanta tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mga kapatid. Lalo siyang nagsiselos. Nagpasya si Cindy na patayin ito at pumunta sa entablado upang kantahin ang isang kanta na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman para sa kanya. Nang marinig niya kung gaano kalalim ang kanyang nararamdaman, naunawaan siya ni Seung Chan. Kinabukasan, oras na para umalis si Cindy. Dahil sa dami ng mga alaala niya rito, tinanggal niya ang mga paghihigpit sa kanyang puso. Pagkatapos ay nag-selfie siya kasama si Ejin. Pauwi, nakita niya si Seung Chan na naglalakad ng tahimik. Nang makita siya, lumingon siya upang tignan siya dahil hindi niya alam kung magkikita pa sila muli. Pagdating ni Ejin sa kumpanya, ipinakita sa kanya ng kanyang mga kasamahan ang regalo na ibinigay sa kanya. Akala niya, kaya takot siyang buksan ito. Ngunit sa loob nito ay maraming cute na regalo mula sa mga fans ni Cindy, kasama ang isang larawan ng dalawa sa social media upang maalis ang hindi pagkakaunawaan. Dati sa tanghalian, mayroon ding isang kaibigan ni Ejin. Nakita niyang matagal na siyang single, kaya nag-alok siyang ipakilala ang kanyang kaibigan sa kanya. Nang marinig ito, medyo nainitan si Seung Chan at Joon Mo, ngunit nanatili silang kalmado upang maging masaya ang pagkain. Dahil alam ni Seung Chan na hindi kumakain ng maanghang ang lalaki, sadyang hindi niya ito binigyan ng candy nang umalis para mas lalo itong mainis. Pagkatapos sa restaurant, kinuha ni Seung Chan ang lahat ng candy para inisin ang lalaki. Pumunta naman si Cindy para kausapin si Bayon. Tinanong siya nito tungkol sa pagkawala niya sa loob ng 3 araw. Ngunit sinabi lang ni Cindy na lumabas siya kasama ang isang kaibigan na ikinagulat nito. Inisip ni Cindy na siya ang pinakamahalagang tuol sa pagkita ng pera para kay Bayon, kaya labis siyang nagtiwala sa kanyang kahalagahan. Nang makita siya na ganoon kakampante, direktang sinabi ni Bayon na bago siya, mayroon na ring mahahalagang tao na katulad niya. Ngayon na umalis na ang taong iyon, nahanap niya si Cindy para
para palitan siya. Kaya hindi dapat isipin ni Cindy na mahalaga siya sa puso ni Ji Bayon. Dahil kung wala siya, makakahanap pa rin si Ji Bayon ng ibang papalit. Nang gabing iyon, habang tinutulungan si Yejin sa paglipat, tinanong ni Seung Chan ang tungkol sa lalaking Ae Kim na naging matchmaker niya para kay Yejin. Bilang isang lalaki, pinayuhan ni Seung Chan si Yejin na huwag makipag-date kay Ae Kim dahil pakiramdam niya ay hindi maganda ang pagkatao nito. Pakiramdam ni Yejin na labis na nakikialam si Seung Chan, kaya hindi siya pinansin. Bukod pa rito, sinabi rin ng nanay niya na maghanap na lang ng angkop na taong makakadate, kaya sa tingin ni Yejin ay angkop ang pagkakataong ito. Gusto ni Yejin na bayaran si Seung Chan sa nakaraan, ngunit hindi niya ito tinanggap at sa halip ay gusto niya na bayaran siya nito sa ibang paraan. Nang makita si Yejin na nag-aalinlangan, binigyan siya ni Seung Chan ng 20% diskwento. Agad siyang pumayag dahil sa magandang deal. Samantala, balisa si Cindy dahil hindi siya tinetext ni Seung Chan. Nag-iisip siyang i-text siya, ngunit dahil sa pagiging babae, hindi niya masend ang mensahe. Kinaumagahan, ginising siya ng kanyang manager upang ipaalam na naroon si Ae Kim. Nang makita siya, agad na nakilala ni Cindy na si Seung Chan iyon, kaya gusto niya itong puntahan. Ngunit nagbago ang kanyang isip at ayaw siyang makita. Paulit-ulit niya itong ginawa, ngunit sa huli ay pumunta pa rin siya para makita si Seung Chan. Gusto niyang kausapin siya, ngunit ayaw ni Cindy, kaya sinabi niya kay Seung Chan na kausapin na lang ang kanyang manager. Walang ibang paraan si Seung Chan. Sinabi na lang niya ang mga salita ng bato sa mahinang boses. Nag-usisa si Cindy at tinanong ang manager at nalaman niya na pinapaalalahanan siya ni Seung Chan na isuot ang kanyang mga buttons. Pagkatapos ng paggawa ng dokumentaryo tungkol kay Cindy, umupo sila ni Seung Chan upang mag-usap. Inakala ni Cindy na gusto siyang kausapin ni Seung Chan tungkol sa damdamin, ngunit tungkol sa dokumentaryo ang sinabi nito. Dahil hindi siya naniniwala na ang kaibigan ay kamag-anak ni Cindy, nalungkot si Cindy sa narinig at gusto na siyang umalis. Sa kotse, gusto pa rin ni Seung Chan na kausapin siya, na lalong ikinalungkot niya dahil ngayon na lang sila nagkita at iyon lang ang kanilang pinag-usapan. Bumalik siya sa kanyang kwarto at tumingin sa salamin at bigla na lang siyang umiyak dahil sa kalungkutan. Samantala, nagkaroon ng rehearsal sa kumpanya ni Seung Chan. Pagre-rehearsal para sa mga empleyado na palaging nasa harap ng computer. Ang unang segment ay ang pagbato ng bola ng mga kababaihan. Mayroong isang maganda at mahusay na empleyado na bumato ng bola na naging dahilan upang manghina ang mga kalalakihan. Sumunod ay ang sprint race sa pagitan ni Ae Kim at ng host. Akala niya ay mananalo siya, ngunit biglang bumilis ang babae at nanalo siya laban kay Ae Kim. Pagkatapos noon ay ang soccer competition ng mga kalalakihan. Ayon sa hula, tiyak na mananalo ang asul na koponan dahil nasa kanila ang direktor. Nagsimula ang laro at nang makarating ang bola sa paa ng direktor, umiwas ang lahat upang makapag-dribble siya patungo sa goal. Ngunit biglang dumating si Seung Chan at inagaw ang bola, kaya nadapa ang direktor. Pagkatapos, bumalik ang bola sa paa ng direktor. Naging mas maingat ang lahat sa pagkakataong ito at pinigilan si Seung Chan na agawin ang bola. Sa huli, dahil sa maayos na pagkakataon, nagtagumpay ang direktor sa pag-score, kaya pati ang goalie ng kalaban ay nag-celebrate para sa kanya. Dahil pareho ang score ng dalawang koponan, nagkaroon ng penalty shootout. Si Seung Chan ang unang bumato. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagbato dahil alam niyang kung hindi siya makakascore, wala nang ibang makakagawa nito. Ang goalie sa kabilang panig ay walang iba kundi si Jeon Mo, ang pinakamahusay na goalie sa virtual na mundo noong panahong iyon. Ang sipa ni Seung Chan ay hindi nagtagumpay. Nang matakaw ni Jeon Mo ang bola, nanalo ang koponan ng direktor. Sa oras na ito, may isang naghihintay sa kanya sa bahay at isa pang naghihintay na manood siya ng scene. Hindi alam ni Seung Chan kung ano ang gagawin. Sa huli, nagpasya siyang puntahan si Yejin at sabihin na hindi siya makapanood ng scene dahil naghihintay si Cindy sa bahay. Habang pauwi, galit na galit si Yejin at sinaway si Seung Chan, sinasabing magmadali siya at baka mabasa si Cindy. Nakita ni Jeon Mo si Cindy na naghihintay kay Seung Chan sa ulan, kaya sinabi niya na pumunta muna siya sa bahay niya. Sinabi ni Cindy na hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang pagiging totoo ay itinuturing na pag-arte ng iba. Hindi rin niya alam kung kailan siya magtatapos sa ganitong uri ng pamumuhay, maging sa 15 taon. Ang ibig sabihin, ano ang gagawin niya? Naalala ni Jeon Mo ang isang batang babae na naranasan din ang ganoong sitwasyon, kaya gusto niya siyang protektahan. Nakita ni Cindy ang sugat sa kamay ni Jeon Mo at agad niya itong ginamot. Sa sandaling iyon, dumating si Seung Chan at sinabing manonood sana sila ng scene, ngunit bumalik sila dahil kay Cindy. Nang makita si Yejin, mabilis na nagpaalam si Cindy at umalis. Nakita ni Jeon Mo na hindi ayos si Cindy kaya sinabi niya kay Seung Chan na sundan siya. Kahit nakasama niya si Cindy, hindi man lang nagdala si Seung Chan ng payong para sa kanilang dalawa, kaya nabasa sila ng ulan. Sinabi ni Cindy na palagi siyang tinuturing na peke at walang galang ng ibang tao. Narinig din ni Seung Chan ang mga bagay na ito dati. Ngunit umaasa siya na hindi nasaktan si Cindy sa mga salitang iyon. Kung magbabago si Cindy na parang totoo ang mga sinasabi nila, sinasaktan lang niya ang sarili niya, kaya pinayuhan siya ni Seung Chan na huwag gawin iyon. Gusto malaman ni Cindy kung anong pelikula ang pinanood nila kanina, ngunit hindi alam ni Seung Chan ang pamagat dahil si Yejin ang nag-imbita sa kanya. Ito ay nagpasaya kay Cindy. Sa bahay, pinapaalala ni Yejin kay Jeon Mo na ayusin ang ilang bagay sa bahay dahil malapit na siyang lumipat. Nang malaman ni Jeon Mo na aalis na siya, hindi niya ito ikinatuwa. Sa opisina, mas lalo siyang nagalit nang malaman niya na gusto ng lahat na pansamantalang itigil ang programa. Ngunit sumisigaw, nagbago ang eksena. Pinuntahan ni Ji Bayon si Cindy para ipakilala ang bagong talent na si Jenny. Gusto niyang sumali si Cindy sa ilang aktibidad, ngunit nang makita niya ang kanyang siksik na schedule at kailangan niyang bigyan daan si Jenny, pinag-isipan niya ang pag-renew ng kanyang kontrata. Ngunit hindi natakot ang direktor at sa halip ay tinakot si Cindy.
Sa ibang eksena, si Yejin at Jeonmo ay magkasamang namili at patuloy na pinupuri si Seungchan. Nang makita ni Jeonmo na pinupuri ni Yejin si Seungchan, nalungkot siya at gusto niya siyang paalisin. Sa loob ng isang linggo, ang dalawa ay nagpapalitan ng papuri na ikinagalit ni Jeonmo at hindi siya makapagsalita. Nang humingi ng tulong si Yejin, tumanggi siya. Habang tinutulungan si Yejin sa pag-aayos, nakita ni Seungchan ang lumang photo album niya at tinawag siya. Sinabi niya na ang unang 2 beses na nagkita sila ay hindi sa trabaho. Nang magkasama silang kumuha ng litrato ni Jeonmo, siya ang batang lalaki sa likuran. Sa oras na ito, umupo si Jeonmo ng mag-isa at inalala ang mga araw na tinulungan niya si Yejin sa paglipat. Nang gabing iyon, kinuha ni Seungchan ang larawan ni Yejin at tinupi ito upang silang dalawa lang ang makita. Ayaw ni Jeonmo na umalis si Yejin, ngunit si Yejin ay nagsisisi na lumipat siya sa bahay ni Jeonmo. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pagbibigay ng maraming problema sa kanya. Gusto ni Jeonmo na malaman kung ang dalawa sa kanila ay mayroon ng ibang tao, magiging malapit pa rin ba sila sa isa't isa? Hindi sigurado si Yejin sa bagay na ito, ngunit sa tingin niya ay hindi na sila magpapansinan. Nang marinig ito, nalungkot si Jeonmo dahil ayaw niya itong mangyari. Nagulat sila nang makita nila sa Ji na sunod-sunod na sumasali si Cindy sa mga mabibigat na aktibidad kahit nakakagaling pa lang ng kanyang paa. Matapos ang isang mahabang araw, muli siyang kinapanayam sa radyo upang tulungan si Jennie na sumikat. Nakita ni Yejin at Jeonmo ito at alam nilang ito ay pananamantala ni Ji Bayon. Dati, ginawa din niya ito kay Yuna. Ginamit din niya si Yuna upang ipromote si Pinky bago ang pag-renew ng kontrata, na ikinagulat ni Yuna. Nang manghina na ang mga artista, itinatapon na sila. Naalala ni Jeonmo ang panahong nang hina si Yuna at tinatalikuran siya ng buong kumpanya. Bagaman sinubukan niyang ipagtanggol at kumbinsihin ang lahat, wala siyang nagawa. Kinabukasan, habang papunta si Yejin sa trabaho, naalala niyang naiwan niya ang kanyang telepono, kaya bumalik siya upang kunin ito. Dahil sa pagmamadali, nagpark siya sa maling lugar at sinaway siya ng isang matandang babae. Humingi ng paumanhin si Yejin at ipinaliwanag na nagmamadali siya, ngunit hindi pumayag ang babae at sinabing dapat siyang mag-park ng maayos. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang dumating si Seungchan at sinabing nanay niya ang babae, kaya nagtinginan ang dalawa sa isa't isa ng may pagtataka. Pagkatapos noon, patuloy silang humihingi ng paumanhin sa isa't isa dahil sa kanilang mga ginawa. Habang naglalakbay, patuloy na tumatawa si Seungchan sa mga ginawa ng dalawa. Sinabi niya na ang kanyang ina ay medyo seryoso sa mga regulasyon sa kapaligiran. Kung alam ni Yejin na ina niya iyon, hindi sana nangyari ang ganito. Tinanong ni Yejin kung bakit siya laging tinutulungan ni Seungchan at sinabi niya na gusto niya ito. Sa daan patungo sa trabaho, gusto ni Yejin na tulungan siya ni Seungchan buong araw sa music bank. Ngunit nang sabihin ni Yejin na si Seungchan ang paborito niyang junior, labis itong nagpasaya sa kanya. Sa bahay, sinabi ng nanay ni Seungchan sa kanyang anak na kakasira lang niya kay Yejin. Sa trabaho, nag-aalala siya na baka sinira niya ang karera ng kanyang anak. Naniniwala ang ate niya na tiyak na ibubuhos ni Yejin ang galit niya kay Seungchan. Naalala niya na sinabi ni Seungchan na malapit lang ang bahay ng senior niya. Bakit hindi niya ito naaalala? Ngunit sa tingin ng nanay niya ay tiyak na si senior Nam iyon. Nagbago ang eksena. Galit si Jeonmo dahil inagaw ng kanyang mga kasamahan ang meeting room dahil pansamantalang itinigil ang kanilang programa. Nagulat siya nang makita niya si Yejin na dinala si Seungchan sa kumpanya at inaakbayan pa siya na nagpatulala sa kanya at hindi na niya pinansin ang sinasabi ng kasamahan. Nang makita ni Seungchan na pagod si Jeonmo, nilapitan niya ito, ngunit galit na umalis si Jeonmo. Nagpunta si Seungchan kay Jeonmo at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sinabi ni Jeonmo na pansamantalang itinigil ang kanilang programa at pinalitan sila ng ibang grupo, kaya galit na galit si Jeonchan. Ang kailangan niyang gawin ay tulungan siyang maging masaya. Ngunit nang makita niya ang script ng ibang grupo sa kamay ni Jeonmo, agad siyang nagmakaawa kay Seungchan nang huwag sabihin kay Jeonmo na tinutulungan niya ang iba. Sa kabilang banda, nakita ni Yejin na hindi angkop ang suot ni Jedong, kaya pinuntahan niya ang senior nito upang paalalahanan siya. Ngunit sinabi ng senior ni Jedong na pinagsabihan na rin niya ito, ngunit dahil mainit, ganoon ang suot niya. Tuwing may kailangan ang grupo kay Jedong, nagpupulong-pulong ang mga lalaki sa kumpanya upang tulungan siya. Nang gabing iyon, tinulungan ni Seungchan si Yejin sa paglilinis ng kanyang bagong bahay. Pinuri naman ng nanay niya ang kanyang anak na si Seungchan at sinabing napakagaling nito. Nag-aalala siya na baka landiin siya ng masungit na kapitbahay na si Yejin. Habang naghahanda silang kumain, biglang pumasok si Jeonmo. Nang malaman ni Seungchan na ang password ng pinto ay kaarawan ni Jeonmo, nalungkot siya. Nagbago ang eksena. Pinuntahan ni Seungchan si Cindy para paalalahanan siyang maghanda para sa kanyang eksena. Ngunit dinala ni Ji Bayon si Jennie. Nang marinig niyang gusto ni Ji Bayon na alagaan ni Seungchan si Jennie, pinalayas niya sila sa ibang silid dahil gusto niya ng sarili niyang silid. Nang marinig niyang sinasabi ni Ji Bayon na si Jennie ang kanyang kalahati, nalaman ni Cindy na tinatrato siya ng direktor tulad ni Yuna. Sinabi ni Ji Bayon na siya ang lumikha sa pangalan ni Cindy, kaya wala siyang karapatan sa bagay na ito. Nakita ni Seungchan ang sitwasyon, kaya gusto niya silang dalhin sa ibang silid upang masira ang tensyon. Pagkatapos, pinuntahan ni Ji Bayon si Yejin at humingi ng tulong upang sumikat si Jennie. Ngunit sa pagkakataong ito, si Cindy lang ang pinansin ni Yejin dahil siya ang pangunahing karakter sa huling album. Ngunit ang episode na ito ay hindi tulad ng iba. Matapos manalo,
inihayag ni Cindy ang kanyang nararamdaman sa lahat. Ano man ang limitasyon sa oras o ang pagtutol ng ibang tao, sabi ni Jeonmo. Nang gabing iyon, sinabi ni Jeonmo kay Eugene na ipaarkila niya na lang ang bahay na lilipatan niya. Ayaw niyang umalis si Eugene dahil gusto niyang makasama siya. Nakita ni Seung-chan ito at nalungkot. Ngunit nang makita siya ni Eugene, binigay ni Seung-chan ang bulaklak sa kanyang kamay na ikinagalit ni Jeonmo. Nang makitang malungkot si Seung-chan pag-uwi, inakala ng kanyang pamilya na pinagalitan siya ng kanyang senior. Tiningnan niya ang teddy bear at naisip si Eugene at gusto niya itong makasama. Samantala, nang dumating sa bahay ang dalawa, agad silang nag-away dahil inakala ni Eugene na gusto lang siya ni Jeonmo na manatili upang maging katulong niya. Kinabukasan, pumunta si Eugene sa opisina para iayain si Seung-chan na mag-lunch. Nakita ito ni Jeonmo at gusto niyang gumawa ng dahilan para hindi siya papuntahin, ngunit hindi niya magawa. Sa tanghalian, patuloy na nagkukwento si Eugene tungkol kay Jeonmo na gusto siyang manatili, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Alam ni Seung-chan na gusto rin ni Jeonmo si Eugene, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya at nanatiling tahimik. Si Seung-chan ay nag-aalala lang kung lilipat ba si Eugene o hindi. Nang makakuha siya ng sagot na, lihim siyang umiti. Nang makita ito, inakala ni Eugene na tinatawanan siya nito at sinaway siya. Sa conference room, nalungkot ang lahat dahil ang bagong programa ay mas maganda at pinalitan ang kanilang programa. Ngunit hiniling pa rin ni Jeonmo na magsumikap ang lahat kahit na 6.8% lang ng mga tao ang nanonood ng kanilang programa. Para mapaganda pa ang programa, nagbigay sila ng script ng pambungad sa programa kay Seung-chan, umaasang magiging kaakit-akit ito sa mga manonood. Dahil mahalaga ito, paalala ng lahat kay Seung-chan na gumawa ng paraan para maakit ang mga manonood at hindi nila palampasin ang programa. Pagkatapos nito, nagpunta si Seung-chan kay Jeonbe para magtanong tungkol sa kanyang karanasan. Ngunit sinabi ni Jeonbe na ang isang baguhan na tulad niya ay itinuturing lamang nilang isang delivery app. Nag-isip si Seung-chan na gagawa siya ng isang napakagandang pambungad na hindi mapapalampas ng lahat. Nakita ni Jeonbe si Seung-chan na nagdala ng maraming pagkain sa opisina para sa trabaho. Inakala ni Jeonmo na magpipiknik siya. Pagkatapos mapanood ang pagpapakilala ni Seung-chan, pinuna siya ni Jeonmo. Sinabi ni Jeonmo na ang pagpapakilala ay kailangang mailarawan ni Cindy dahil siya ay sikat at ito ay magiging mas kaakit-akit sa mga manonood. Nagbago ang eksena. Tinakpan ni Cindy ang kanyang mukha upang makilala ang kanyang mga anti-fans. Matapos malaman na kinamumuhian siya dahil hindi siya nagme-makeup, hindi siya makakuha ng larawan sa mga fans at itinuturing siyang nakikipagkumpetensya para sa mga advertisement kay Suzy. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang mask at kumuha ng larawan at sinabi na si Suzy ang nagnakaw ng kanyang advertisement upang magkaroon ng katarungan. Dahil sa pagsaway niya, natakot ang mga anti-fans at humingi ng paumanhin. Sa payo ni Jeonmo, ginugol ni Seung-chan ang kanyang sarili sa paggawa ng pagpapakilala. Nang dumaan si Eugene at nakita niyang ginamit lang niya ang larawan ni Cindy, inisip niyang gusto niya ito, kaya niyaya niya siyang mag-usap sa rooftop. Nang malaman ni Eugene na matagal nang mailihim na pag-ibig si Seung-chan, pinayuhan niya itong sabihin sa taong iyon dahil ang lihim na pag-ibig ay napakasakit. Nagulat si Seung-chan nang malaman niyang inakala ni Eugene na si Cindy ang gusto niya. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi siya pinayagan ni Eugene na magsalita. Patuloy na nagpapaalala si Eugene at nag-isip ng mga paraan upang matulungan siyang umamin kay Cindy. Pagkatapos, tinanong ni Seung-chan si Eugene kung paano niya mapapaganda ang pagpapakilala. Nang gabing iyon, sinabi ni Hong Soon kay Jeonmo na dati ay ayaw niya kay Yang Mi, ngunit nang umalis ito, naramdaman niya ang kalungkutan. Tila nagugustuhan na niya ito. Nang umuwi, pumasok si Jeonmo sa kwarto ni Eugene at tinulungan siyang pumatay ng lamok. Sinabi ni Eugene na nagdesisyon siyang lumipat. Nang marinig ito, tinanong siya ni Jeonmo kung sa tagal na nilang magkasama, hindi pa rin niya maintindihan ang gusto niya. Ngunit sa tagal na nilang magkasama, pakiramdam ni Eugene na minsan ay higit pa sila sa magkaibigan. Ang paglipat niya ang tanging paraan upang matigil ang nakakalitong sitwasyon. Sa kabilang banda, gumagawa pa rin si Seung-chan ng pagpapakilala nang mapansin niya na tinitigan siya ni Cindy at ngumiti. Nang matanggap ni Cindy ang script para sa pagpapakilala, pinuna niya ito at sinabing hindi niya alam kung sino ang sumulat nito at napakapangit. Ngunit nang sabihin ng kanyang manager na si Seung-chan ang sumulat nito, biglang nagbago ang kanyang isip. Gusto niya na ituloy ang script at ayaw niyang baguhin ito. Ngunit pagdating niya, sinaway ng manager si Seung-chan, kaya nagalit si Cindy at pinalayas siya. Sinabi ni Seung-chan na gusto niyang maging kaakit-akit ang pagpapakilala sa mga manonood, kaya dapat na naroon si Cindy dahil siya ang pinakasikat. Dahil kay Seung-chan, sinikap ni Cindy na gawin ang pagpapakilala. Pagkatapos, gusto ng kanyang kasamahan na i-post ang larawan ni Cindy. Ngunit sinabi ni Seung-chan na hindi ito maganda. Matapos ang ilang gabi ng pagpaplano, nadiskubre ni Seung-chan ang maraming anggulo na nagpapaganda kay Cindy, tulad ng kung paano siya tiningnan ni Cindy na naging dahilan ng kanyang pagkapahiya. Nang umalis ang lahat, taimtim na humingi ng tawad si Seung-chan kay Cindy para sa mga bagay na sinabi niya noon. Ngayon, bumalik si Eugene at nakita silang magkasama at tinanong si Cindy kung ilay ang pinasalamatan niya bilang ipayong sa tabi niya na ikinahiya ni Cindy. Sa elevator, sinabi ni Seung-chan na hindi si Cindy ang gusto niya. Ito ay nakapagpausisa kay Eugene, ngunit nahiya si Seung-chan na sabihin sa kanya. Sa daan pa uwi, naging assuming ang manager sa pag-iisip na siya ang ipayong ni Cindy. Ngunit nang malaman niyang si Seung-chan ang tinutukoy, nadismaya siya.
Sinaktan ni Sim Chan ang damdamin ng manager at ang susunod na eksena ay ipinapakita si Cindy sa kanyang press conference. Nang malaman niyang nandoon din si Jenny, labis siyang nagalit. Pumasok siya at sinipa ang upuan ni Jenny upang bawiin ang kanyang make-up spot bago ang press conference. Patuloy na nilapitan si Cindy ng mga tao para sa autograph at mga litrato, ngunit walang pumansin kay Jenny. Nang gabing iyon, biglang nakasalubong ng ina ni Sim Chan ang dalawa. Inanyayahan sila ni Joon Mo na kumain sa kanilang bahay. Sa hapunan, patuloy na pinupuri ng mga magulang ni Sim Chan ang kanilang anak na lalaki dahil sa kanyang talento. Nag-aalala ang mga magulang na baka magustuhan siya ng isang sikat na mga awit na nagpahiya kay Sim Chan. Nang nanood ang buong pamilya ng panimula ni Sim Chan sa G, tinawag itong masama. Sa harap ng mga magulang ni Sim Chan, nagsinungaling si Joon Mo at pinuri siya. Ang susunod na eksena ay ipinapakita si Cindy na sinasabi kay si Yi Bae na sila ay magkasama sa isang kapakipakinabang na pagtutulungan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya gustong kasuhan siya habang siya ay nasa ospital. Ngunit may abogado na si Cindy kaya't naniniwala siyang wala siyang magagawa sa kanya. Gagawin niya ang kanyang makakaya para sa kanya sa loob ng 0 buwan hanggang sa matapos ang kanyang kontrata. Inaasahan niya na hindi sisirain ng matandang babae ang imahe ni Cindy tulad ng ginawa niya kay Yuna. Pinaalalahanan din ni Cindy si Jenny na ganito rin ang magiging kinabukasan niya kaya't dapat siyang mag-isip-isip. Sa kwarto ni Sim Chan, nakuha ng stuffed beer ang atensyon ni Ijin. Ngunit nang hawakan niya ito, biglang tumunog ang stuffed beer. Biglang nagpatugtog ng audio recording ni Sim Chan. Doon niya lang nalaman na siya pala ang gusto ni Sim Chan at hindi si Cindy. Naalala niya ngayon na dati na niyang sinabi sa kanya, ngunit hindi niya makita ang nararamdaman ni Sim Chan para sa kanya. Nag-usap sina Sim Chan at Ijin sa parke pagkatapos ng mga nangyari. Hindi niya inakala na gusto siya ni Sim Chan. Sinabi ni Sim Chan na hindi niya sinasadya iyon, ngunit dahil mahal na niya siya, naglakas loob siyang umamin sa kanyang nakatatandang kaibigan. Pagkatapos niyang magsalita, hinila niya si Yejin at hinalikan siya. Dahil sa matapang na aksyon na iyon, pinagalitan si Sim Chan ni Yejin dahil sa pagiging masyadong matapang. Nang makita ito ng Guy, akala niya ay sinasamantala niya ang kanyang junior, kaya nawala ang kipayong. Sa pagkakataong ito, buong tapang na humarap si Sim Chan kay Yejin at sinabing taos puso ang ginawa niya at gusto niyang tanggapin ng ate ang kanyang nararamdaman. Ngunit ayaw ni Yejin na sirain ang natural na relasyon nila, kaya umaasa siyang mananatili sila sa kung ano sila noong una. Minsan, mas maganda na panatilihin ang isang relasyon sa kung ano ito upang hindi sila maging awkward sa hinaharap. Ngunit humingi pa rin si Sim Chan ng pagkakataon at gusto niyang protektahan ang relasyon na ito. Pag-uwi ni Yejin, nakita niyang naghihintay pa rin sa kanya si Joon Mo. Pagkakataon na ito upang tanungin ni Yejin ang kanyang kaibigan kung bakit niya kailangang magpakatatat dahil kakalabas lang niya ng damdamin sa isang tao. Sa simula, hindi masyadong naintindihan ni Joon Mo, ngunit bigla niyang napagtanto na si Sim Chan ang tinanggihan. Ano pa ang hindi niya malalaman? Kilala niya ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 25 taon. Kaya't binigyan ni Joon Mo si Yejin ang taos pusong payo na maging tapat sa kanyang damdamin. Hindi niya kailangang pigilan o baguhin ang sarili dahil lang ayaw niya. Hayaan na lang na mangyari ang lahat ng natural upang gumaan ang kanyang loob. Pag-uwi ni Sim Chan, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa kanyang dating pag-ibig sa kanyang ama. Nakilala niya ang kanyang ama sa isang blind date at pagkatapos ng 1 buwan ay ikinasal na sila. Minsan, nakikita niya siya bilang isang asawa, ngunit kung minsan ay isang abala. Ang kwentong ito ay nagdulot ng pagbabago sa pananaw ni Sim Chan sa buhay, kaya't nag-isip siya ng malalim ng gabing iyon. Marahil ay dapat na niyang talikuran ang kanyang damdamin at panatilihin ang kanilang relasyon sa kung ano ito dahil ito ang pinakamahusay. Nang sumunod na araw, lumipat sina Joon Mo at Yejin mula sa apartment complex ng pamilya ni Sim Chan. Naabala ang kanilang kapitbahay dahil sa kama na iniwan ni Yejin kahit na kumuha siya ng tao para i-recycle ito. Lumabas ang nanay ni Sim Chan at inayos ang problema para sa kapitbahay na iyon. Sinabi ng nanay ni Sim Chan sa kanya na lumipat na ang dalawa niyang senior na kapitbahay kaya hindi na niya kailangang mag-alala na mabuli siya ng babaeng iyon. Nang marinig niya ito mula sa kanyang ina, agad na tumakbo si Sim Chan upang hanapin si Yejin. Ngunit pagdating niya roon, nakaalis na si Yejin. Hindi man lang sila nakapagpaalam ng maayos, kaya labis na pinagsisihan ni Sim Chan. Pagbalik niya sa trabaho kinabukasan, napansin ng lahat na tumaas ng husto ang rating ng T Battle of the Stars, habang bumagsak naman ang rating ng A2 Days Ampersand Isanay. Nalungkot si Joon Mo kaya't inanyayahan siya ni Kim Tae-ho at ni Sim Chan na magtanghalian. Sinabi ng direktor na dahil sa ganitong rating, maaaring ihinto na ang programa ni Joon Mo at palakasin ang oras ng pagpapalabas ng T Battle of the Stars. Narinig ito ni Sim Chan na parang hindi makatarungan, kaya binigyan niya ang direktor. Nang binigyan ni Sim Chan si Kim Tae-ho ng isang lata ng soda na puno ng gas at tumalsik sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, humingi si Sim Chan ng payo kay Joon Mo at nabigyan siya ng maraming ideya para sa disenyo ng programa. Ito rin ang unang pagkakataon na si Sim Chan ang nangunguna sa produksyon, kaya ayaw niyang matigil ito. Umaasa siyang tataas ang rating ng kanyang programa at higit sa lahat, gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa isang babaeng mahal niya. Pagkatapos nito, sa silid pulungan, nakipag-away ang production group ni Sim Chan sa ibang departamento dahil wala pang opisyal na desisyon para sa 2 Days Ampersand Isa Night, kaya walang sinuman ang maaaring pumasok sa lugar. Nang dumating si Joon Mo, umalis ang kalabang grupo. Nagsimulang magpulong ang production team ng A2 Days Ampersand Isa Night upang pag-usapan ang mga estratehiya kung paano makakakuha mula
muli ng manonood. Samantala, ipinakita kay Cindy ng kanyang junior ang mga resulta ng paghahanap sa kanya online. Puro walang kwentang balita at mga bagay na nagpapababa sa kanyang dignidad ang nakikita niya. Upang maibalik ito, nakipag-ugnayan si Cindy kay Seung Chan upang magkita at pag-usapan ang bagay na ito. Nagulat din si Seung Chan nang makita niya ang mga iskandalo tungkol kay Cindy na kumakalat online. Gayunpaman, nakita niya ito na napaka-cute at relatable. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Cindy na dapat siyang panagutin para dito. Kailangan niyang bayaran siya para sa mga masasamang imahe na kumakalat online. Binigyan niya siya ng oras para mag-isip at kapag may naisip na siya, makikipag-ugnayan siya sa kanya. Nang gabing iyon, may problema si Ejin sa naglilipat nang dumating siya sa kanyang bagong bahay. Ilipat lang daw ng lalaki ang mga gamit at kailangan niyang kumuha ng iba para magbuhat ng mga ito. Mabuti na lang at dumating si Seung Chan na parang isang superhero para tulungan ang kanyang senior sa pagbubuhat ng mga gamit. Dumating din si Jeonmo at sinamahan ang dalawa sa paglilipat ng mga gamit sa loob ng apartment. Pagkatapos, tinulungan din ng dalawang lalaki si Ejin na maglinis at mag-ayos ng kanyang mga gamit ng maingat. Matapos ang lahat, inanyayahan ni Ejin ang dalawang lalaki na mag-dinner bilang pasasalamat. Pagkatapos kumain, hinatid niya ang mga bisita sa kanilang bahay. Dahil dadaan si Jeonmo sa bahay ni Seung Chan, mabilis siyang sumakay sa kotse para makiangkas. Nang sumunod na araw, pagdating sa trabaho, labis na nadismaya si Jeonmo nang patuloy na bumababa ang rating ng I2 days ampersand isa night. Gusto ni Kim Tae-ho na anyayahan ang production team ni Jeonmo na mag-celebrate dahil lalong naging matagumpay ang Battle of the Stars. Ngunit tumanggi si Jeonmo. Nang makita ito ni Seung Chan, magalang din siyang tumanggi sa imbitasyon. Pagkatapos nito, pumunta sila sa parke para magtanghalian kasama si Jeonmo. Habang kumakain, nagreklamo ang dalawa kung bakit bumababa ang rating ng kanilang programa. Siguro raw ay kagustuhan ng langit. Samantala, inanyayahan ni Ejin ang kanyang katrabaho na si Rajon-hee para magkape. Nalaman ng kasama niya na nasa love triangle si Ejin, kaya binigyan niya ito ng taos-pusong payo. Una ay makipag-date sa kanilang dalawa bago magpakasal, at pangalawa ay tanggihan ang isa na pinakagusto niya dahil kung mag-guilty siya, hindi sila magiging magkasintahan. Sa susunod na eksena, nag-dinner si Ejin kasama si Seung Chan na may seafood. Masaya sila habang naglalakad pa uwi. Nag-confess si Ejin ng kanyang tunay na nararamdaman kay Seung Chan at sa huli, pinili niya si Seung Chan na tanggihan ang damdamin. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Seung Chan na mag-isip-isip, hindi niya ito binago. Kaya't nalulungkot na umalis si Seung Chan habang umiiyak. Samantala, nalulungkot si Cindy matapos niyang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang background sa mga reporter. Pagkatapos itong malaman ng mga reporters na impluwensyahan ni si Lee Bayon, sabay-sabay na naglabas ang mga pahayagan ng mga balita tungkol kay Cindy, kaya't nagpasya siyang huwag na munang magkaroon ng mga aktibidad. Dahil dito, pinilit ni Kim Tae-ho si Jeonmo na maghanap ng kapalit ni Cindy sa programa. Nagtataka si Seung Chan tungkol dito, ngunit dahil utos ito ng nakatataas, hindi siya makakapagligtas. Nagpulong ang lupon ng mga direktor kay Jeonmo upang utusan siyang mag-anunsyo na aalis na si Cindy sa programa. Humingi rin ng tawad si Lee Bayon at ipinakilala si Jenny bilang kapalit niya dahil sikat siya kamakailan. Gayunpaman, buong kumpiyansa na nagdesisyon si Jeonmo. Ito ang aking miyembro at ito ang aking programa, kaya walang sinuman ang maaaring makialam. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Para makakuha ng pondo upang ipagpatuloy ang programa, kinailangan ni Jeonmo na tumawag sa mga investor upang humingi ng tulong. Ngunit magalang na tumanggi sila at binaba ang telepono na ikinagalit niya. Samantala, nakipagkita si Seung Chan kay Ejin upang pag-usapan ang kanilang relasyon. Ang pagtanggi sa kanya noong nakaraan ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iisip. Ayaw niya ang paraan ng pagtingin ni Ejin kay Jeonmo at kung bibigyan siya ng pagkakataon, mamahalin niya siya ng seryoso. Bagamat wala siyang karanasan, immature, padalos-dalos, walang lasa, at clumsy, naniniwala siya. Sisikapin niyang gawin siyang mahalin siya. Gusto niya na bigyan siya ni Ejin ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili at hindi niya ito bibigyan. Nang gabing iyon, sa panahong pinakawalang pag-asa si Cindy, biglang lumitaw ang buong production team ng I2 days ampersand isa night sa kanyang bahay. Dumating sila roon upang bigyan siya ng lakas ng loob at ibalik ang kanyang espiritu upang ipagpatuloy ang shooting na hindi pa natatapos. Ngunit sa katunayan, isa lang itong panaginip ni Cindy. Kinaumagahan, sa daan patungo sa trabaho, binigyan siya ng manager ni Cindy ng payo. Hindi niya kailangang matakot kay si Lee Bayon. Hanggat gusto niya, magpatuloy lang siya sa paggawa. Samantala, nagulat si Lee Bayon nang marinig niya ang balita. Si Cindy ay pumunta sa filming set upang ipagpatuloy ang pag-shoot habang si Jenny ay hindi matapos ang isang nakakabagot na sayaw, kaya wala siyang magagawa. Sa set, habang nag-uusap ang mga tao tungkol kay Cindy, bigla siyang lumitaw upang tapusin ang pag-shoot. Biglang nagbago ang ugali ng production team 5 at naging bukas at nag-alala para sa kanya sa kakaibang paraan. Pagkatapos, lumipat ang buong team sa isang nayon para sa pag-shoot. Nagulat ang mga tao doon sa flycam dahil hindi pa nila ito nakita. Si Cindy naman ay inatasan na pumunta sa bahay ng isang tao sa nayon para sa reality show. Ang kanyang personalidad, mahirap makisalamuha ang dalagang ito sa kapaligiran. Nakita niya ang kumot ng matandang babae na nilabhan pa noong 2002, kaya't siya mismo ang naglaban nito dahil hindi siya maglalakas loob na gamitin ito. Si Seung Chan ay isang screenwriter sa grupo ni Cindy. Matapos siyang mag-shoot, tinulungan niya si Cindy na pigain ang kumot. Masayang-masaya si Cindy na tinulungan siya. Nagulat ang mga direktor sa desisyon ni Jeonmo na ipagpatuloy ang pag-shoot ni Cindy sa kabila ng kanilang pagpigil. Sinumbatan ni Lee Bayon ang kumpanya dahil hindi nila sinunod ang kanyang kahilingan. Hiniling niya na kanselahin ang I2 days ampersand isa night
Night at palitan ito ng T-Battle of the Stars na pinagbibidahan ni Jenny. Ngunit si Kim Tae-ho, tinutulan ito ni Kim Tae-ho dahil sa moralidad ng propesyon at pananagutan sa ibang mga artist. Nagalit din si Ji Hee-bayon sa desisyong ito. Pagkatapos, dinala ni Ji Hee-bayon si Jenny sa makeup room, ngunit nakita niya si Rajon-hee na naghihintay na roon. Nang makita niyang sinasakop niya ang pwesto ni Jenny, nagalit si Ji Hee-bayon at gusto siyang paalisin. Ngunit nang makita niya ang magandang katawan ni Rajon-hee, nagulat si Ji Hee-bayon nang tiningnan niya si Jenny na inaalagaan niya araw at gabi. Nakakabigo. Nang gabing iyon, nag-usap sina Cindy, Seung-chan, at Jeonmo sa veranda tungkol sa iba't ibang bagay. Umaasa sila na kapag natapos ang pag-shoot, makakamit nila ang isang himala at mababawi ang desisyon na kanselahin ang show. Dahil ito ay isang matagal ng programa mula pa noong 2007 na may kasamang dedikasyon ng napakaraming tao at pera, kaya't responsibilidad nilang itaguyod at panatilihin ito. Kinaumagahan, nagpaalam ang mga artista at ang film crew sa mga tao sa nayon upang bumalik sa lungsod na nagtatapos sa pag-shoot. Matapos ang pag-shoot, bumalik si Cindy sa kanyang pamilyar na bahay at nakita si Ji Hee-bayon na nakaupo doon. Sino ang mag-aakala na maglalakas loob siyang ibalik ang mga iskandalo ni Cindy online upang lait-laitin siya? At hindi lang iyon, binanggit din niya ang sitwasyon ng pamilya ni Cindy upang magbiro. Ngunit nang ipalabas sa balita ang katotohanan, para itong isang sampal. Isang malaking sampal sa mukha ni Ji Hee-bayon. Sa puntong ito, nagsimula ng lumipat ang galit ng mga tao at pinintasan ang management company ni Cindy. Bukod pa rito, muling ipinalabas ng balita ang isang panayam kay Cindy noong siya ay isang baguhan pa lamang. Ang panayam na ito ay isang malinaw na patunay na si Cindy ay ganap na inosente. Ang nag-iisang nagkamali ay si Ji Hee-bayon. Lumalabas na hindi pa matagal na itinuro ni Ejin kay Cindy ang ganitong paraan. Bukod pa rito, masigasig na tinulungan ni Ejin si Cindy na muling makuha ang kanyang reputasyon sa mata ng kanyang mga tagahanga. Dahil sa pressure mula sa mga tao, sa huli ay pumayag si Ji Hee-bayon na makipagkasundo kay Cindy kahit na ayaw niya. Ngunit kinailangan niyang pumirma sa kontrata upang malaya siyang magawa ang gusto niya hanggang matapos ang lahat. Matapos makuha ang gusto niya, agad na pinirmahan ni Cindy ang kontrata. Pagkatapos ng lahat, nagpapasalamat pa rin si Cindy kay Ji Hee-bayon. Naiintindihan niya ang intensyon ng matandang babae. Alam niyang ginawa niya ito upang protektahan siya. Ang problema lang ay sobra-sobra ang pagmamahal niya, kaya mali ang kanyang paraan. Sa kabila ng lahat, itinuturing pa rin ni Cindy si Ji Hee-bayon bilang kanyang pangalawang ina. Samantala, gumagala si Ejin na parang isang ligaw na pusa pa uwi at biglang nakasalubong ang guard. Agad na nagtanong si Ejin kung bakit. Patuloy na umiilaw ang mga ilaw sa daan pa uwi sa bahay niya. Tinanong niya ang guard kung bakit at sinabi niya na hindi pa matagal na may isang SE na pumunta at pinilit siyang ayusin ang lahat ng mga ilaw sa daan sa lugar o kaya i-film niya ang sitwasyon at i-ere sa si. Nalaman ni Ejin na si Seung-chan iyon at walang iba. Agad na napagtanto ni Ejin ang espesyal na damdamin niya para sa kanya. Nakipagkita si Ejin kay Seung-chan upang magpasalamat sa kanya, ang mabait na junior. Ngunit pinalaan din niya siya na huwag nang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay na ganoon. Ngunit nagulat ang matandang babae dahil walang kinalaman si Seung-chan sa mga ilaw na iyon. Nagtaka si Ejin, kung hindi si Seung-chan ang gumawa nito, sino pa ang may ganoong oras? Kahit na sa kanyang tuhod mag-isip, alam ni Seung-chan na si Jeonmo ang gumawa nito. Hindi talaga maintindihan ni Seung-chan kung bakit si Jeonmo ay maaaring maging kaibigan lang ni Ejin ng napakatagal. Hindi niya rin maintindihan kung bakit kaya niyang itago ang kanyang damdamin ng ganoon katagal. Hindi pa nagtatagal matapos ang kanyang kontrata. Agad na umalis si Cindy sa kanyang management company upang magsimula ng isang bagong buhay. Si Seung-chan naman ay nasasanay na sa kanyang trabaho bilang isang producer. Dahil sa kanyang pagsisikap, lalo siyang naging matagumpay sa kanyang karera. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa huli ay nagkahiwalay din ang ating mga magkasintahan. Sana ay maging masaya sila ng magkasama hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like at mag-subscribe para suportahan kami. Ngayon, paalam na at hanggang sa muli mga minamahal.